halimaw na yan! Hindi halimaw. Hindi ako halimaw. At hindi rin magiging halimaw si Ana. Hindi nyo lang maintindihan pero mabait ang lahi natin. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ako po si Roman. At ito, ang aking kwento. Nagsimula ang lahat nang bumalik kami sa baryo ng aking lolo Elyong. Malakas ang ulan ng gabing yon at nagsisimula na akong magsisi sa desisyon ko nang mahimok ako ni lolo na bumalik sa probinsya. Roman, paabot nga ng supot ulit. Oh, mahal. Ayos ka lang ba dyan? Gusto mo, ihinto ko na yung kotse? Hindi na. Malapit naman na tayo eh. Medyo nahihilo lang talaga ako. Baka masuka ka ulit niyan. Sige lang. Kaya ko na to. May supot naman eh. Huwag ka masyado mag-alala. Okay pa rin naman ako. Sabi ko naman kasi, pwede naman hindi tayo tumuloy. Mahal, nandito na tayo. Uurong ka pa ba? Ilang beses lang ba nagiging 80 years old ang isang tao? Mabuti nga, maliksi pa yung lolo mo tapos gusto pang magdiwang ng kaarawan niya eh. Yun na nga eh. Hindi ko sigurado kung maliksi pa siya. Pero alam mo, mahal, parang may dahilan pa kung bakit mapilit na siya ngayon sa pag-iimbita. Tingin ko may sakit na siya. Iba yung boses niya eh. Grabe na yung pamimilit niya. Hindi naman kami lagi nakakapag-usap, pero iba talaga ngayon. Kaya nga dapat ituloy na talaga natin yung pagpunta. Hindi mo alam, baka yan na yung huling taon na makakasama mo siya. Siya na lang yung natitira mong kamag-anak sa panig ng mama mo, di ba? Oo siya. Tsaka yung pinsan ko, pero hindi ko pa nakakilala yun. May dahilan kasi kung bakit nagkaroon ng alitan sila lolo at mama. Bakit ngayon pa lang ako makakarating sa bahay ni lolo? Bakit nga ba? Hindi ko rin alam talaga eh. Kakainis naman to. Kala ko naman kung anong misteryo na. Hindi naman kasi binabanggit nila mama eh. Hindi lang namin pinag-uusapan. Kapag magtatanong naman ako, iniiba nila yung usapan. Umiiwas talaga si mama. Masaya naman kami sa Maynila eh. Pero parang kinalimutan na lang nila na meron silang kamag-anak dito sa probinsya. Kaya nga ngayon na nag-iimbita ang lolo Elyong mo sa kaarawan niya, hindi ka na pwedeng umayaw. Lalo na wala na yung mga magulang mo para tumutol. Gusto ko din sanang makilala naman yung iba mo pang kapamilya eh. Maliban sa mga magulang mo, wala pa akong nakikitang iba eh. Hindi naman siguro masama yung lolo mo, di ba? Kaya lang, baka matapobre siya ah. Hindi ah. Hindi naman sa ganun. Umiwalay lang daw talaga ng landas sila mama. Pero yun lang yung bagay na sigurado ako. Mabait daw si lolo. Tsaka hindi ko rin naman ibabiyahe yung asawa kong buntis at kabuwanan pa niya na papunta sa probinsya kung ganun, no? Lalo na sa ganitong panahon. Ay nako, kakahilo lang talaga yung biyahe. Akin na yung supot. Yung supot ulit, Roman. Akin na. Oh, ito. Yan ang abay sinasabi ko eh. Dapat ako na lang eh. Magpapakita na lang ako tapos babalik na lang din ako ng Maynila. Bakit ka pa kasi sumama? At ano, iiwan mo yung asawa mo? Paano kung mga anak akong mag-isa? Ayaw mo ba talaga akong kasama, Roman, ha? Yun ba yun? Hindi naman ganun, mahal. Ano ba naman? Kasi ikaw yung inaalala ko eh. Sabi ko na nga ba, mali nga ako eh. Lagi na lang ako mali. Lahat na sinabi ko, mali na. Ay nako, masasanay ka rin. Ka na kasing makikipagtalo sa buntis. Ang akin lang kasi, yumao na yung magulang mo. Tapos yung pamilya ko naman, alam mo naman na yung istorya dun, di ba? Paano na lang yung baby natin? Sino na lang yung kikilalanin yung pamilya? Di tayo. Sapat naman tayo, Lucia. Syempre, iba pa din yung may nakikita siyang lolo. Oh, malapit na rin tayo sa baryo nyo. Alam mo ba yun? Magkalapit lang din naman yung bayan namin sa inyo eh. Pwede rin tayong dumaan pagkatapos. Tsaka, ang galing no? Sa Maynila tayo nagkita pero magkalapit lang pala yung pinagmulan natin probinsya. Ay nako, yun ang hindi natin gagawin. Matagal ko nang hindi kinakausap yung mga kamag-anak ko. Alam mo naman yun. Hindi naman kasing tagal nang sa mga magulang mo at lolo mo, pero may dahilan din naman kaya hindi na ako bumalik simula na mag-abroad sila nanay. Yun ang kwento mo na masyadong reliyoso yung mga kamag-anak mo. Ikaw pa naman, hindi ka masyadong madasalin, di ba? Tsaka hindi lang yun. Kakaiba sila eh. Parang may mga hindi sila sinasabi sa akin.
Parang may mga sikreto sila. Alam mo, Roman, tingin ko, karamihan sa kanila parte ng kulto eh. Alam mo naman sa probinsya, hindi maiiwasan na may mga ganong paniniwala. Talaga? Hindi naman sa lahat ng probinsya may ganun. May ilan lang talaga. Pero sige, hindi na talaga tayo pupunta doon. Ayoko din matagtag ka pa sa biyahe. Pagkadating natin kina Lolo Elyong, diretso pahinga na. Sana lang tumigil na tong ulan kasi para mapabilis tayo. Naku, mabuti na yung dahan-dahan. Basta safe tayo, okay na yun. Pero hindi pa natatapos ang sinasabi ni Mrs. Biglang napakabig ako sa kaliwa. Dahil isang malaking itim na bagay ang tumawid sa kalsada. Parang isang malaking aso. Bigla kong iniiwas ang kotse para hindi ito mabundol. Sinubukan kong sagre ng preno pero hindi kumapit. Dumausdos ang gulong ng kotse at napaikot kami dahil sa lakas na rin ng ulan. Hanggang sa tumama kami sa isang malaking puno. Humampas ang noo ko sa manibela habang sinubukan kong kapain ang pwesto ni Lucia. Napakasakit ng ulo ko, pero pilit kong binubuksan ang mga mata ko. Mainit na likido ang umaagos sa mga mata ko. Malabo pero may konti akong naaaninag. Isang malaking itim at mabalahibong bagay ang pilit na binubuksan ng yuping pintuan ni Lucia. Roman! Roman, gumising ka! Roman! Lucy, ay! Aray ko! Lucia, nasaan yung... Hindi ko pa tuluyang nabubuksan ang mga mata ko nang mahulog ako sa sahig. Gumapang ako papunta sa boses ng asawa ko habang kinukusot ang mata kong napakalabo pa rin. Umiiling-iling ako para maklaro ang lahat at laking gulat ko nang biglang may umakay sa akin. Isang bata ang tumulong sa akin para makatayo at makapaglakad ng maayos. Kuya, tumapit ka muna sa akin. Anong... Sino ka? Nasaan kami? Roman! Roman, tulungan mo ako! Ako si Makmak. Hindi mo pa ako kilala pero pinsan mo ako. Nandito kayo sa bahay ni Lolo Elyong. Pero mamaya na paliwanagan. Hinahanap ka na ni Ate Lucia. Okay, sige. Papatulong na lang ako. Please, nasaan ba siya? Kanina ko pa narinig yung sigaw niya eh. O sandali lang. Aalalayan kita. Napakarami mong natamong sugat. Huwag ka muna magpadalos-dalos. Dadalhin kita sa kanya. Nanganganak na siya. Ano? Pero hindi pa oras. Hindi na pwedeng maghintay. Masyado nang maraming dugong nawala sa kanya. Eh ang sabi ng kumadrona, kailangan nang lumabas ang baby dahil stress na ito. Kailangan na niyang manganak. Ngayon na! Diyos ko. Lucia! Akala ko'y masamang biro lang ang lahat. Pero nang madatnan ko si Lucia na nakaratay sa kama na puro dugo, inaalalayan ng kumadrona at malinaw na oras na para manganak. Napatakbo na lang ako sa tabi niya at hinawakan ng mga kamay niya. Bakit kasi kakagising mo lang? Mahal, pasensya na. Nawalan ako ng malay. Wala akong pakialam, Roman. Manganganak na ako. Sorry. Ano ba gagawin ko? Lord, tulungan mo naman ako. Hinahon ka nga dyan. Are, mas stress ka pa sa akin eh. Oo, mahal. Kakalma na ako. Uy, ate! Dinadurog mo na yung kamay ni Kuya! Wala akong pakialam. Yan ang napapala mo kasi Roman, binuntis mo ko eh. Oo na, kasalanan ko. Pasensya na, mahal. Humihingi pa ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko nang napangiwi na lang si Lucia. Hindi na siya makasigaw sa sakit at wala na siyang nagawa kundi umire. Irapan ako at pandilatan ako ng mata. Pinagbantaan pa rin niya ang buhay ko nang unti-unting lumabas ang bata. Sa sobrang pagod ni Lucia, hindi na niya mabangon ang ulo niya. Kaya ako ang nagpunta at dapat sasalo ng sanggol. Pero nauna na ang kumadrona. Hindi ko malaman kung normal lang ba ang ganitong gawain, pero matagal niyang sinuri ng mabuti ang anak ko. Maya-maya pa, nagbukas ang pintuan ng kwarto. At dahan-dahang pumasok si Lolo Elyong. Sa litrato ko pa lang siya nakita, pero sigurado akong siya ang lolo ko. Nilapitan niya ako at napakahigpit ng kanyang yakap sa akin. Inabot
Inabot ng komadrona ang sanggol sa matanda. Dahan-dahan niyang binuhat ang sanggol at inamoy niya ito. Kumunot ang noo ko sa nangyari. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Inabot niya ang anak ko kay Makmak. Pinagpasapasahan nila ang sanggol. Hindi na ako pumayag sa nangyayaring pasahan at hinarang ko na ang sarili dahil baka kung sino pa ang sumunod. Pero lumapit si Makmak kay Lucia at maingat na binaba ang sanggol at tinabi sa kanyang ina. Congrats, Ate Lucia! Congrats, Kuya Roman! Napakagaling! Isang napakasayang okasyon ito. Maraming salamat. Nakarating kayo ng maayos. Kaya akala ko, iinjanin mo na naman ako, Apoy. Lo, ano po ba nangyari sa amin? Nagdadrive lang ako na maayos sa highway. Tapos biglang nabundol ko yung malaking puno sa gilid ng kalsada. Parang napaiwas ako sa aso nun eh. Napaanak ng hindi oras tong misis mo. Ay, mabuti na lang. At malapit lang ang kumadrona dito. Kaya nga nung natagpuan kayo ni Makmak sa kalsada, mabilis kayong nasaklolohan. Oh, ikaw pala yung nagligtas sa amin. Maraming salamat ah. Wala yun, Kuya. Maliit na bagay lang yun. Hintayin mo lang. Ipagmamalaki niya yan mamaya kung paano niya kayo niligtas. Pero napakasaya naming lahat sa pagdating ninyo, Roman. Napakagaling ni Lucia. Isang napakalusog na bata ang isinilang niya sa gitna ng aksidente. Abay, ano pangalan ng ating bagong baby? Hana Polo. Mahal, Oh, Lucia, okay ka lang ba? Ang galing-galing mo. Okay yung baby natin. Okay na si Hana, mahal. gusto ko na lang munang magpahinga. Para akong nasagasaan sa sobrang sakit. Hayaan mong tulungan siya ng kumadrona. Kailangan niya magpahinga. Huwag kang mag-alala. Aalagaan siya ng gusto. Hayaan mong magpahinga muna siya. Nawalan siya ng maraming dugo. Sumama ka muna sa akin na po. Tumingin ako kay Lucia at tumango naman ang babae. Nagsimula na ring tumahimik si Hana. Lumabas kami ng kwarto at kahit ngayon ko lang nakilala si Makmak. Panatag ang loob kong iwanan ng mag-ina ko sa bata at sa komadrona. Nakahihintay namin ang pagdating niyo, Roman. Ilang taon kong sinubukan makipag-ayos sa mga magulang mo pero napakatigas ng mama mo. Nakakalungkot na wala na sila. Huli na ang lahat. Hindi pa naman po huli yung lahat eh. Nandito naman kami ni Lucia. Tapos ngayon, nandito na rin si Hana. Pero Lo, alam kong may hindi kayo pagkakaunawaan nila, Mama. Gusto ko sana malaman kung bakit. Ano ho ba yung naging punot dulon lahat ng alitan nyo, Lolo? Mukha ka namang mabait tsaka kwela ka pa nga eh. Nagtataka ka kung bakit iba ako sa mama mong istrikto at masungit. Medyo... Ganun talaga ang mama mo. Kahit bata ka pa lang, ganun na siya. Ngunit kailangan mong maintindihan. Kahit ano pa man ang naging hindi namin pagkakaunawaan, mahal ko pa rin ang mama mo. Ano bang naging dahilan, Lolo? Hindi niya na nasabi sa akin eh. Hindi ko pa masasabi sa'yo kung anong naging problema namin. Pero tandaan mo, na kahit kailan, hindi ko siya sinisi sa paggalis niya dito. Silang dalawa ng papa mo, lagi namang naging bukas ang pintuan ko dito para sa kanila. Baka nagkatampuhan lang naman, Lo. Ganun na nga. O Roman, dahil nandito na kayo ng asawa mo, isa lang ang bilin ko, ano? Pakaingatan mo si Ana. Abay mabuti at nakita kayo ni Makmak sa kalsada. Alam mo kasi, ang mga kagubatan dito liblib pa. Maraming mga nilalang ang umaaligid. Opo, Lolo. May nakita nga akong malaki aso doon sa highway. Gusto ko magpasalamat ng gusto kay Makmak kasi natagpuan niya kami. Bago ang lahat, may ipapakita ako sa iyo. Malalaman mo din ang tungkol sa librong ito. Kaya minarapat ko ng unahan ka. May papaalam ko na sa iyo. Isang bagay na pinag-iingatan ng pamilya natin ang librong to. Pinagpasapasahan pa ng ating mga ninuno. At ngayon, na narito ka, gusto kong malaman mo ang patungkol dito. Ginabayan ako ni Lolo papunta sa isang kwarto sa dulo ng pasilyo. Binuksan niya ang malaking pintuan at sa loob nito,
nakita ko ang isang makalumang kahon sa gitna ng kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit sa naturang sagradong bagay at ngumiti siya. Hinaplos niya ang libro pero hindi ito binuksan. Sagrado ang librong ito, Roma. Malalaman mo sa tamang panahon kung anong nilalaman nito. Pero, kailangan mong maintindihan na sa ating pamilya, mayroon tayong mga pinag-iingatang bagay. Katulad nito, ngayon na nasa pamabahay kita, inaasahan kong susunod ka sa mga patakaran dito at aalagaan din ito. Opo, Lolo. Asa, tama na seryoso mga usapan. O uminom ka muna ng gamot. At mukhang hindi rin mabuti ang lagay mo. Magpahinga na muna kayo mag-asawa ha. Para makadalo kayo sa pagdiriwang ng kaarawan ko. Bumalik ang ngiti ni Lolo at pinabalik naman niya ako kay Lucia. Mukhang mas kalmado na ang lahat. At bakas pa rin sa mukha niya ang matinding pagod. Pero masaya silang nag-uusap ni Makmak tungkol sa nangyaring aksidente. Nabigla ata ako, ate. Nananahimik ba naman ako tapos bigla na lang, boom! Pagkabukas ko ng pintuan, nakita ko may buntis. Nataranta ako. Tas maya-maya, nakita ko si Kuya Roman. Yang sabi ko, pamilyar tong lalaking to ah. Yun pala, yung pinsan ko nga. Sa litrato ko lang nakikita eh. Wala na nga akong maalala simula nung umikot yung kotse. Basta, humilab lang talaga yung tiyan ko. Napakasakit kaya. Mabuti na abutan mo kami sa oras na yon. Kung hindi ko na alam yung mangyayari sa amin. Akala ko na malikmata lang ako nung may nagbukas ng pinto kasi yupi yung kotse. Siguro wala pa ako sa sarili nun. Kasi yung nakita ko, puro mabalahibong braso. Grabe ka sa akin, kuya. Nag-aayit naman ako, no? Pero, sakto lang din talaga ang lahat. At ngayon, nandito na si Hana. Pero sana, huminto na siya sa pag-iyak. Oo nga eh. Pero parang hindi siya mapakali. Okay naman ba ang lahat, sabi ng komadrona? Magpa-check up na lang kaya tayo sa ospital. Naku, kuya. Napakalayo pa ng ospital dito eh. Ayos lang naman daw sabi ng komadrona eh. Wala namang kahit anong komplikasyon. Normal lang naman daw yung ganitong pagdurugo sa kakapanganak lang. Kailangan ko lang sigurong hindi masyadong gumalaw at saka talagang bed rest lang siguro muna ako. Sigurado ka ba, mahal? Kuya, medyo bad news din. Yung kotse nyo, nayupi na rin talaga ng gusto eh. Mukhang hindi na yun naandar. Kung pupunta man kayo sa ospital, kailangan nating umarkila. At saka hindi ko pa rin naman kayang magbiyahe, mahal. O sige, kung ano man, gagawan ko ng paraan bukas. Pero sa ngayon, pahinga muna tayo. Tsaka sana makaabot kayo sa kaarawan ni Lolo Elyong. Hindi kasi maganda ang kalusugan ni Lolo ngayon eh. At gusto sana niya, magkasama-sama ang natitirang pamilya at mga kaibigan niya. Sumang-ayon kaming mag-asawa dahil na rin sa pinakitang kabutihan ng maglolo sa amin. Pero lumipas ang gabi na hindi pa rin ako mapalagay. Hindi ako makatulog sa mga pangyayari. Kaya minabuti kong buksan ang balkonahe para makalanghap ng sariwang simoy ng hangin. Hindi talaga matatawaran ang simoy ng hangin sa probinsya. Pero hindi pa man ako nakakapagmuni-muni ng matagal. Nabasag naman ng mga pag-alulong ng aso ang katahimikan. Mahal! Shh! Isarado mo nga yan. Baka magising na naman si Hana eh. Kakatulog lang nito. Sorry. Ano ba kasi yung ingay na yun? Yun ata yung aso sa likod ng bahay. Diyos ko naman, Roman. Patahimikin mo nga sila. Ano? Paano? Hindi ko alam. Basta't gawan mo na lang ng paraan bago magising na naman tong anak mo. Wala nang ginawa to kundi umiyak eh. Dali-dali akong bumaba kahit nakakakilabot ang pag-alulong ng mga aso. Kaso, kumunot ang noo ko paglabas ko ng bakuran ng malaking lupain ni Lolo. Ngayon ko lang kasi napansin, pero malayo pa pala ang susunod na kapitbahay. Napapalibutan na ng kakahuyan ang bawat panig ng lote ni Lolo. Dahil nasa dulo na ng kalsada ang bahay niya. At dahil dito,
Nagtaka ako kung saan galing ang mga ingay ng mga aso. Hindi naman nagtagal. Nasagot ang tanong ko dahil sa narinig kong pag-iyak ng isang hayop doon sa dulo ng kakahuyan. Bigla akong napalingonon. At sa bandang likod ng mga puno, may naaninag akong matangkad na nilalang na mabilis na tumakbo paalis. Pinangunahan ako ng kuryosidad ko kaya tiningnan ko ang ibaba ng puno. Isang hayop sa damuhan ang pinaslang. Nagkalat ang dugo nito mula sa kanyang wakwak na leeg at nakaluwang bituka. Hindi ko na inalam kung anong klaseng hayop ito dahil bumalentong na lang ang tiyan ko sa dinatnan ko. Napaurong ako at nang umalulong ulit ang mga aso sa paligid. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at tumakbo ko pabalik ng bahay. Oh, Roman! Nangyari sa'yo? Akala ko ba patatahimikin mo yung ingay sa labas? Mahal, mukha ko natameme. Wag mo na akong tanungin kung ano nakita ko. Basta nakakakilabot. Ha? Ano nga nangyari? Baka naman nasa peligro tayo dito, ha? Hindi naman siguro. Pero parang nakita ko na naman yung figura ng nilalang na nakita ko sa kalsada eh. Yun yung dahilan kaya ako umiwas kaya nabundol ko yung puno. Huwag mo nga sisihin yung sarili mo. Aksidente naman yung nangyari. Baka hayop lang talaga yung nakita mo. Siguro nga. Pero medyo duda ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganong katangkad na hayop kung sakasakali. Hindi ko malaman kung aso ba yun. Pero kasi nakatayo eh. Naguguluhan na ako. Basta't hindi siya papasok dito, wala tayong problema. Ang problema ko kasi ngayon, ito. Ayaw niyang huminto sa pag-iyak, Roman. Dumidede naman siya. Ang tindi pa nga ng kapit niya eh. Pero parang kinakagat niya lang ako. Para bang hindi siya nabubusog sa gatas ko. Ba't kaya ganun? Hindi ko din alam, mahal eh. Baka kailangan niya lang masanay. Ang sakit-sakit na kasi. Parang inangat-ngat na niya yung kalamnan ko. Ano? Sakit naman nun. Buti na lang pala, hindi ako naging babae. Talaga, kasi hindi mo kaya yung kakaibang kagat nitong anak mo. Napakasakit kaya. Kasi naman, bakit ba ganito yung anak mo? Oh, ba't naman naging kasalanan ko pati yun? Pag may ginawa yung sanggol, pati tatay, damay. Ikaw yung bumunti sa akin eh. Anak mo yan. Oh, ano nang gagawin natin? Ay, basta susubukan ko pa rin siyang padidehin. Titiisin ko na lang muna kasi wala rin naman akong magagawa ngayong gabi. At least, hindi na maingay sa labas. Hindi na talaga maingay dahil patay na ang hayop. Pero hindi ko na lang ito sinabi kay Mrs. para hindi na siya maalarma. Gayunpaman, wala pa rin kaming tulog dahil nagsimulang magsuka si Lucia nang sumapit ang madaling araw. Pagdating ng agahan, hindi na siya makakain ng maayos. Mahal, gusto mo ba ng lugaw? Magluluto ko. Di ba gusto mo nun? Baka hindi mo yung isuka. Naku, hindi na. Naiisip ko palang naduduwal na ako eh. Kahit tubig, hindi na bumababa. Lahat sinusuka ko na eh. Paano ba to? Pinatawag ko na yung kumadrona kay Makmak para suriin ka. Ano ba, makakakilos ka ba? Hilong-hilo talaga ako, mahal eh. Pero kumakalam naman yung tiyan ko. Nagugutom ako pero ayokong kumain ng agahan. Hindi ko na nga malaman kung anong gusto ko. Kuya, nasa kabilang bayan daw yung kumadrona. Baka hindi pa makabalik agad. O kumusta ka na, Ate Lucia? Nagugutom na nga ako eh. Parang gusto ko ng isaw. May isaw ba dito? Ha? Isaw ba ka mo? Sigurado ka ba? Hindi ka naman kumakain nun, di ba? Hindi ko nga alam. Para bang pakiramdam ko naglilihi ako ulit. Pwede ba yung ganun? Di ba nakapanganak naman ako? Ba, parang baliktad nga, mahal. Pero kung yan yung gusto mo, hahanap ako. Mac, meron ba dito malapit? Naku, sa bayan pa, kuya. Pero pwede naman kitang samahan. Ayoko sanang iwan mag-isa si Lucia dito eh. Naku, wag kang mag-alala, kuya. Nakakaasa kang babantayan naman siya ni Lolo. O sige lang mahal, wag mo akong intindihin. Ang intindihin mo yung makabili ka ng isaw. Gustong gusto ko na talaga eh. Pasensya ka na ha. Pero iniisip ko pa lang, parang naglalaway na ako. Sinamahan ako ni Makmak papuntang bayan para lang makahanap ng nag-iihaw.
at kung saan may nagbebenta ng barbecue at isaw. Sa kalsada pa lang mula sa bahay ni Lolo Elyong, pansin ko na ang mga tingin ng mga tao sa amin. Para bang nakangiti silang lahat at masaya ang pagbati sa amin. Ang iba pa nga, kinakamusta ang panganganak ni Lucia. Kumare, yan yung Roman, no? Sila yung nakaligtas doon sa aksidente. Aray, talaga ba? Yung sanggol kaya, kumusta? Mac, bakit alam ng mga tao dito yung tungkol sa mag-ina ko? Ay, sorry kuya. Napamalita na kasi yung nangyari sa highway. Alam mo naman, kami ni Lolo Elio. Masayang-masaya lang kami na nakarating kayo. At saka si Lolo kasi, ipinagmamalaki yung apo niya. O, di ba? Sikat na agad si Ana. Ganun ba? Ang bilis talaga ng chismis, no? Pero bakit naman masyado sila kung makatanong? Ilan ba sila nakakita na sanggol? Medyo may kasikatan kasi ang pamilya natin dito, kuya. Si Lolo Elio kasi, talagang matulungin, kaya mahal na mahal siya ng lahat dito. Yan daw yung anak. Abay, grabe, no? Ngayon lang bumalik. Sayang naman. Alam mo naman, pag makitid ang isip ng tao mahirap nang baguhin. Mabuti na rin yun. Hindi na napadpad pa dito yung magulang. Gulo pa yun eh. Ay, oo nga. Mabuti na lang talaga. Napakabait ni Manong Elyong, ano? Kung anak ko yun Excuse me lang po. Naririnig namin yung bulungan nyo. Medyo hinay-hinay lang po sa chismis, ha? Rinig na rinig kayo, oh. Ay, pasensya naman. Kung magchichismisan lang po kayo tungkol sa mga magulang ni Kuya Roman, sabihin nyo na lang po sa harap namin. Hindi yung sa likod pa namin kayo nagbubulungan. Tama ho yun. Wala namang ginagawa masama yung magulang ko, ah. Huwag niyo po pagsalitaan ng ganun yung mga yumauna. Hindi niyo naman po alam yung buong kwento, eh. Kami? Hindi namin alam. Baka ikaw, iho. Tama ho yan. Nagpunta lang kami dito para mamili. Ayaw namin ng gulo. Mauna na po kami. Mac, sandali lang. Ano ba yung sinasabi ng matandang yun? Yaman na yung si Mang Tadio. Kung ano-ano lang ang sinasabi. Medyo madaldal lang talaga. O tara na, kuya. Baka maubusan pa tayo ng isaw. Sige na, sige na. Hayaan mo na yun. Baka magalit pa si Lucia kapag wala pa ako naiuwi. Si Kuya Roman naman eh. Masyadong under. Aba, siyempre naman. Nakakatakot kaya si Macy's. Kung may natutunan man ako sa pagbubuntis niya, dapat manahimik na lang ako at sumunod para wala ng gulo. Mahirap kayo magbalaki ng tao sa loob ng katawan. Gusto mo ba subukan? Oo nga naman. Tara, pakyawin mo na yung isaw ni Manang, oh. Mukhang kakailanganin mo bawat piraso niyan. Pero alam mo, nagtataka talaga ako eh. Hindi kasi mahilig talaga si Lucia sa mga ganyan. Masailan yun eh. Pero ngayon, iba yung hanap niya. Ewan. Basta ang alam ko, kung matatagalan pa tayo at mapapaaway sa mga chismoso, sigurado magagalit na si Mrs. Kaya tara na. At tama naman ang suspecha ko dahil kulang na lang. Pati yung supot ng isaw ay sagpangin na rin ni Lucia pagka-uwi namin. Hindi niya ako kinausap, ni hindi man lang nga ako tiningnan. Diretso sa supot ng isaw ang tingin niya. Dinakma niya ang laman nito nang walang pasabi. At kulang na lang, matuhog na ng barbecue stick ang ngalangala niya. Basta't mailagay lang niya sa lalamunan niya yung isaw. Ang dating mahinihin at hindi nagkakamay na babae. Kaya't akong kumain. Parang nawala siya sa sarili. At pati si Hana na karga-karga niya sa dibdib niya. Nakalimutan na niya sa paglapa niya sa isaw. Masarap nito ah. Ganito pala lasa nito? Bakit ang tagal bago ko naisipang kumain ng ganito? Tanga-tanga ko naman, ngayon ko lang ito kinain. Dapat dati ko pang naisip eh. Kung sakali, marami na akong nakain ng ganito. Tsaka, ano to parang maliliit na ahas? Ang sarap nito eh. Bitukan ng manok ang tawag dyan, ate. Oh, mahal. Hinay-hinay lang. Ngayon ka palang nakakain buong araw, baka mabigla yung tiyan mo. Kanina ka pa umaga, suka na suka. Ay, alam ko yun, Roman. Ako nga yung sumusuka eh. Ngayon na nga lang ako kumain, pinipigilan mo pa ako. Gusto mo ba magutom ako? Yun ba yung gusto mong mangyari, ha? Gusto mong gutumin ako dito sa bahay ng lolo mo? Paiyakin mo naman ako, Roman, yan eh. Ay, nako. Hindi naman sa ganun, Lucia. Sorry.
Hindi ko lang talaga alam kung anong nangyayari sa akin. Parang naiiyak na lang ako bigla eh. Pabugso-bugso yung emosyon ko. Kanina galit na galit ako kasi pinagkakaitan mo ako ng isaw. Tapos ngayon naman, nalulungkot na lang ako bigla kasi paubos na oh. Eh, anong gagawin ko, Roman? Wala na akong isaw nito. Oh, relax ka lang, mahal. Bibili pa tayo kung gusto mo. Tapos iiwan mo na naman kami ni Hana dito. Buti pa si Lolo Elyong bumisita sa amin kanina. Eh ikaw, kung saan ka nagpupunta? Ano? Eh, bumili nga ako ng gusto mo, Lucia eh. Huy, minahon ka muna. Lumapit ako kay Lucia dahil iba na rin ang lagay niya. Para bang hindi siya mapakali at namumutla siya ng husto. Sinalat ko ang noo niya at napansin na nilalagnat siya. Pero napakalamig naman ng mga kamay niya. Pilit din niyang kinakamot ang mga braso niya. Hindi siya mapirme at mayat-maya din niyang nililipat-lipat sa mga kamay niya ang sanggol. Ano ba naman to, Roman? Sobrang kati ng lalamunan ko. Tingnan mo nga, mahal. Namumula ba? Hindi kaya may allergy na ako? Kati-kati ng liig ko na, ewan, hindi ko maintindihan. Eh, wala naman eh. Teka, huwag mo naman kamutin yan. Kakakamot mo, doon namumula eh. Huwag mo nang galawin yan. Kasi naman, sobrang kati. Kuya, hindi ba ganyan talaga minsan pag bagong panganak? Medyo up and down ang emosyon tsaka talagang mahirap kunin ang timpla. Oo, pero may iba eh. Hindi naman ganyan si Lucia. Ano ba pinagbubulungan nyo dyan? Iiwan mo na naman ako, no? Tinatawag ata ako ni Lolo. Iwan mo na kita dito, kuya, ha? Good luck sa'yo. Mahal, hindi ko na talaga alam. Parang may nangyayari sa akin eh. Hindi ko talaga mawari. Parang gutom na gutom ako pero basta parang galit din ako na ewan. Eh siguro, magpahinga ka muna. Hindi rin biro yung mga nangyari sa'yo nito mga nakaraang araw. Huwag ka munang kumilos. Gustuhin ko mang kumilos, duduguin lang ako eh. Pasensya ka na, pinilit ko pang magpunta tayo dito. Naipit na tuloy tayo dahil sa kalagayan ko. Gusto mo, umalis na tayo dito. Sana. Kaso, nakakahiya sa lolo mo. Ang bait-bait nila sa atin tapos aalis na lang tayo bago pa sa kaarawan niya. Tadyahin mo na lang, mahal. Magpahinga ka muna. Kuya Roman, pinapatawag ka ni Lolo Elyong. May sasabihin nata sa'yo. Ako na muna magbantay kay Ate Lucia. Dumiretso ka na lang sa kwarto niya. Sinundan ko ang tinurong direksyon ni Makmak. Lumagpas pa ako sa kwartong naglalaman ng sagradong libro hanggang sa makarating ako sa dulong bahagi ng bahay. Tinawag ko ang pangalan ni Lolo pero walang sumalubong sa akin pagbukas ko ng pintuan. Pumasok pa ako sa loob ng kwarto at doon ko nakita si Lolo Elyong. Nakayuko sa harap ng kanyang banyong nakabukas. Nakatitig lamang siya sa malaking salamin at nakatalikod sa akin. At para bang merong maliit na pag-ungol galing sa kanyang banyo. Lumapit ako sa kanya at tatapikin ko sana ang likod niya nang maramdaman kong nanginginig ang buong katawan niya. Pagkatapos noon ay napaurong ako. Huminto ang mga kakaibang tunog galing sa bibig ni Lolo at inangat niya ang ulo niya. Pero kakaiba pa rin ang anggulo nito. Lo, pinatawag niyo daw po ako? Lolo, ano po nangyayari sa inyo? Meron po kakaiba sa ulo niyo, oh. O mana po. Pasensya ka na. Medyo may edad na ang lolo mo. Tsaka yung leg niyo, oh. Okay lang po ba talaga kayo? Ayos lang. Medyo kailangan lang ng konting exercise. Alam mo naman, nagkakaedad na ang lolo mo. Sigurado po ba kayo? Si Lucia, kamusta na siya? At ang sanggol, si Ana, umiiyak pa ba? Mukhang may lagnat po kasi si Lucia eh. Tapos si Hana naman hindi umihinto sa kakaiyak. Nakakatulog na lang siya sa pagod kakaiyak. Ay, magpapapunta ako ng doktor sa lalong madaling panahon. Pasensya ka na. Umalis daw kasi ang kumadrona. Alam mo namang, hindi madali ang pa-check up dito.
Nagpapatanong na ako at wala din daw nakatao sa klinik sa kabilang bayan. Kaya po pala. Kung ganun, mahirap palang pumunta sa klinik tapos magbaka sakali kasi walang tao. Siguro kapag hindi umigi si Lucia, tsaka namin sasadyain yung ospital kahit malayo. Sa ngayon meron bang kakaiba sa bata? Kay Lucia. Ano pong ibig niyo sabihin, Lo? Nabanggit ni Lucia kanina sa akin na gusto niya ng isaw, tama ba? Ngayon nga lang niya nagustuhan kumain nun eh. Dumidede pa ba si Ana? Opo, bakit ho? Abay, mabuti naman, Romana po. Bukas na ang karawan ko. Ang balita ko darating ang iba kong mga kaibigan mula sa kabilang bayan. Ang iba doon alam kong mga pamilya rin ni Lucia. At nabanggit niya kanina na hindi niya nais makita pa ang mga ito. Kakagalit mo ba kung hindi ko sila mapipigilan sa pagpunta sa karawan ko? Huli na kasi ang lahat para pagsabihan ko sila. Hindi naman po, Lolo. Kayo po yung may kaarawan, kaya wala kaming karapatan magbawal sa mga iniimbitahan nyo. Alam ko naman po marami kayong kaibigan dito sa lugar nyo. At matagal nyo na silang kakilala bago pa kami maging mag-asawa ni Lucia. Mabuti naman. Mabuti at naunawaan mo ako. Ang pamilya natin at ang pamilya ni Lucia sa kabilang bayan, mayroong ugnayan na noong unang panahon pa na po. Sana maintindihan mo na hindi ko balak putulin lamang ang pagkakaibigan na yon. Lalo na, pamilya na rin ang turing ko sa asawa mo. Mas okay nga po yun eh. Matagal na kayo magkakakilala. May ibang dahilan lang si Lucia kaya hindi na siya bumibisita sa kanila. Pero maintindihan naman po niya yung ugnayan nyo eh. Huwag po kayo mag-alala. Ayoko kasing maging mitya pa ng gulo kung hindi magiging okay sa inyo mag-asawa. Napamahal na rin sa akin si Lucia. Siyempre, iko-consider ko yung opinion niya. Naku, huwag niyo na pong intindihin yun. Ang kaso, yung lagay po ni Lucia ngayon, mukhang hindi po siya makakadalo sa karawan nyo. Kahit dito lang po sa loob ng bahay yun. Palagay ko nga rin, kakailanganin niyo magpahinga. Ikaw naman, kung makakadalo ka, hiling ko lang ang presensya mo doon, iho. Hindi na rin ako nakatanggi sa nag-iisang hiling ni Lolo. At nang pabalik na ako sa kwarto namin, nanibago ako dahil tahimik ang lahat. Walang pagsusuka si Lucia. Wala ring pagtangis ng anak ko at kung ano pa mang problema. Pumasok ako sa kwarto na inaasahan na mapayapang eksena ang madadatnan ko. Pero hindi ko alam, simula pa lang pala ng masaklap na gabing ito. Dahil hindi masayang tagpo ang bumungad sa akin, kundi si Makmak na may hawak na karne. Hindi isaw, hindi rin barbecue, kundi sariwang karne. Dinudulot niya ito kay Hana na siya namang sinusubukang pangusin ito. Pero dahil sa kawalan ng ngipin, hirap siyang nguyain ng sariwang karne. At sa pagkagitla ko ay hindi ko agad napansin na pilit sinusubukan talaga ng bata na kainin ito. Napasigaw na lang ako sa nakita ko. Diyos ko, Makmak! Anong nangyari dito? Anong ginagawa mo? Ay, kuya, sinusubukan ko lang kasi. Ang tagal ni ate sa banyo eh. Iyak nang iyak si Ana. Naisipan ko lang. Ano ba naisipan mo? Nahibang ka na ba? Paano kung magkasakit yung anak ko dahil dyan? Naugasan ba yan? At bawal ba sa mga sanggol yan? Nakikita mo ba hindi pa luto yan at puro dugo? Oo, alam ko kuya, pero tingnan mo oh. Gustong gusto niya. Sinisip-sip niya oh. Hindi niya kasi alam dahil sanggol pa siya, Makmak. Ano mo pumasok sa kukote mo at ginawa mo yan? Bitawan mo siya! Nasa si Lucia! Nasa banyo kuya, pero huwag kang mag-alala. Pambihirang buhay ito. Ano huwag mag-alala? Ito yung madadatang ko dito. Hindi ka pwede iwanan sa bata. Kung ano-anong ginagawa mo, umalis ka nga dyan. Ika lang naman, uminahon ka muna. Sinabi kong umalis ka. Tigilan mo yan ako. Hindi ko napigilan ng matinding galit ko at hinata ko paalis ng kama si Makmak para hindi na niya mapakain ng bawal ang sanggol. Akala ko magaan lang ang payatot na bata, pero hindi pala. Kinailangan ko ng dagdag puwersa nang hatakin ko siya. Napasinghal naman siya sa galit nang napasobra ang paghila ko sa kanya. Hihingi na sana ako ng pasensya pero napasigaw siya kaya nabigla na rin ako. Hinarang ko ang sarili ko sa gitna niya at ng anak ko.
sa pag-aakalang nasa peligro si Hana. Hindi ko sinasadya pero nauna ang kamay ko sa reaksyon ko at nasapak ko siya at hinablot ko agad si Hana palayo sa kanya. Nalisik naman ang mata niya at umumang na aatake rin. Pero lumipas ang ilang segundo na puno ng tensyon. Para bang nagulat din siya sa reaksyon niya nang makitang hawak ko si Hana. Nahimasmasan siya nang makita ang sanggol sa mga kamay ko. At dahil dito, mabilis siyang lumabas ng kwarto. Hindi ko matagpuan si Lucia sa kwarto, kaya nagtungo kami sa banyo. Nakasalampak siya sa tabi ng inidoro. Pagod na pagod at puno ng sausawan ng isaw ang mga kamay at braso niya. At para bang wala na siya sa sarili. Mahal, ano nangyari sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Masaya lang akong kumakain ng isaw tapos bigla na lang ako naduwal. Pero maya-maya naman gusto ko na naman kumain. Hindi ko na talaga alam ang gusto ng katawan ko eh. Paiba-iba na. Ano? Halika na dito. Bumangon ka muna dyan. Pasensya ka na iniwan ko si Hana sa kama ha. Nasaan ba si Makmak? Bakit dala mo yung sanggol? At saka, bakit ganyan yung itsura mo? Para namang manununtok ka. Talagang nagigigil ako eh. Talagang may sapakan na nangyari dito kanina. Ano? Alam mo ba yung ginawa ni Makmak? Naabutan ko siya pinapakain ng hilaw na karne si Hana. Hilaw na karne? Ha? Bakit? Hindi ko nga alam eh. Wala siya matinong paniwanag. Basta't binigyan niya lang si Hana. Hindi ko alam kung adik ba yung pinsan ko o ano ba yun? Inaano niya ba yung sanggol? Aha? Bakit ganun? Ang sabi ko pa naman, dapat maging ninong siya ni Hana dahil niligtas niya tayo. Pero, medyo weirdo pala siya. Sandali nga, huminahon ka nga lang muna, mahal. Nakakainit kasi ng dugo eh. Ano ba? Okay ka lang ba dyan? Bakit parang tulala ka dyan? Halika, humiga ka muna dito. Ito ba yun? Yung hilaw na karning pinagdalunan yun ni Makmak? Parang mukhang okay naman ah. Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Paano naging okay yung sariwa pa? Hilaw yan oh. Di pa yan luto. Pasensya na. Hindi ko rin malaman eh. Parang ang bango-bango. Napalingon ako kay Lucia nang bumalik kami sa kama at dinampot niya ang hilaw na karneng pinakain ni Makmak kay Hana. Inaaral niya ito ng mabuti. Inaamoy niya at para bang gusto niya ding kagatan. Hinablot ko ito agad at binalot sa supot ng isaw. Nagpunta ako sa kusina at tinapon ito sa basurahan sa pagkainis ko. Ano ba nangyayari sa bahay na to? Bakit lahat nawawala sa katinuan? Wala nang luto-luto sa pagkain. Ano ba yan? Hoy, Apo! Anong kaguluhan ito? Nakita ko si Makmak palabas ng bahay. Lo, pasensya na ah. Pero nagkairingan kami ni Mac kanina eh. Nasa pakuho siya. Ha? Nagkasakitan kayo? Takuroban naman. Bata pa ang pinsan mo giyon. Lo, gawin niya na ang lahat. Wag lang niya idamay si Hana. Hindi mo ako masisisi. Dinatnan ko siya na pinapakain niya yung sanggol na sariwang karne. Ang klase pag-iisip yun. Paano siya nagdesisyon ng ganun? Apo, maaaring akala niya. Nakakatulong lang siya. Nakakatulong? Hindi ko maintindihan. Pagpasensyahan mo na sana kung ano man ang nagawa niya. 15 anyos pa lang si Makmak. At dahil napakatangkad, akalain mong mas matanda na pero bata pa rin yun. Mabait naman siya. Medyo isip bata pa kasi siguro. Simula kasi nang maiwan kasi siya sa akin, ng magulang niya. Talagang inalagahan na ako ng batang yan. Kaya sigurado akong mabait yan. Nagkamali lang talaga. Talagang nagkamali yun. Nakainin ba naman ng karne yung sanggol? Mapapatawad mo ba siya? Basta wag na siya lalapit kay Hana ah. Hindi ko alam yung kilos niya eh. Baka kung ano pa yung gawin nun. Ay, kaya mo na muna. Magpalamig muna kayong dalawa. Maayos din ang lahat. Bukas na bukas din, magpupunta na kami sa ospital. Ipapacheck up ko yung magina ko. Lo, meron ba mahiraman na kotse dito? Sabi ni Mac, pwede daw mag-arkila kung pupunta sa kabilang bayan. Bukas na ba talaga, Apo? Kaarawan ko na kasi. Baka naman, maaaring isang araw na lang. O di kaya hintayin mo na ang pinatawag kong doktor. Parating na rin naman yun bukas. Baka magkasalisi pa kasi kayo.
Basta't kung sigurado pong dadating yung doktor bukas. Oo, Apo. Para hindi na kayo magbiyahe at mahirapan sa daan ng mag-ina mo. At sana, makapagbatin na kayo ng pinsan mo. Maloko lang ang isang yun. Pero mabuti naman ang intensyon niya. Ewan ko. Pag-iisipan ko ho. Yun lang ang hiling ko sa kaarawan ko. Ang makumpleto sana tayo sa pagdiriwang bukas ng gabi. Pumayag ako sa hiling ni Lolo Elyong pero nangako ako sa sarili ko na huling araw na namin dito bukas. Hihintayin ko lang ang sasabihin ng doktor. At matapos nun ay babalik na kami ng Maynila. Kahit matagtag sa biyahe ang mag-ina, ang importante, makaalis na kami dahil hindi ako mapalagay sa lugar na ito. Pagbalik ko sa kwarto, tahimik na ang dalawa at mukhang mahimbing na ang tulog. Tumabi ako kay Lucia at makalaunan ay nakatulog na rin. Hindi naman nagtagal, may gumising sa akin ng madaling araw na yon. Napangiwi ako sa sakit ng aking braso. Akala ko, naipit ko lang pagkakahiga kaya bumalik ulit ako sa pagtulog. Hindi ko na alam ang nangyayari. At suspecha ko, medyo nananaginip pa rin ako nang maramdaman ko si Lucia na hinahawakan ng braso ko at para bang hinahalikan. Lucia, hindi pa pwede, di ba? Sabi ng doktor, dapat maghintay pa tayo ng ilang buwan bago may gawin. Kailangan mo magpahinga. Uy, ano ba? Ba't nangharot ka na? Akala ko ba pagod ka? Hindi nga pwede. Roman. Ari ko, teka lang. Hindi naharot yan, ha? Yung braso ko. Nabigla ako sa hapdi sa braso ko dahil hindi naman pala ako nilalandi ng asawa ko. Kundi kinakagat niya ako. Nahulog ako sa kama nang dumilat ang mga mata ko. At nakitang sinusubukang pangusin ni Lucia ang kalamnan ko. Napaurong ako nang makita ang mukha niya. Parang tulog pa siya at papikit-pikit pa rin. Ang kalahati ng mata niyang nakabuka ay namumula at tumutulo rin ang laway niya. Hinablot ko agad si Hana mula sa kama at nagsimula naman siyang umiyak. Lucia, ano ba ginagawa mo? Diyos ko, ano ba ginagawa mo? Roman! Tulog ka pa ba? Lucia, ano ba? Roman, gusto ko ng karne. Gusto ko ng... Hoy, gumising ka! Lucia! Hoy! Roman! Walang pasintabi na biglang nawalan ng malay ang babae at napasalampak siya sa kama. Mabuti na lang, sa kama siya inabutan dahil mukhang masakit ang pagkakabagsak niya. Dito naman napakurap-kurap ang mata niya na parabang ngayon lang siya nagising. Minasahin niya ang tagiliran niya kung saan siya tumama sa kama. Roman? Nanaginip ba ako? Hindi. Sus, Mariosip ka naman. Ano ba nangyayari sa'yo? Gumising ka kanina, kinagat mo ko, tapos sabi mo, gusto mo ng karne. Ang sama kasi ng panaginip ko eh. Kinakain ko daw yung laman mo tapos sarap na sarap daw ako. Eh parang ang gusto mo talagang gawin yun eh. Eh buti na lang nagising ako bago maubusin yung braso ko. Napaka-uwi mo naman. Bakit nasugatan ka ba? Ha? Iintayin pa ba natin na masugatan mo ako? Eh, hindi naman sa ganon. Sorry na. Init kasi ng ulo ko eh. Para kasing gutom na gutom ako. Para bang binibiyak yung ulo ko. Eh, pasensya ka na ulit. Ano, nasaktan ka ba? Eh, hindi naman. Pero nabigla lang talaga ako, Lucia. Namumula pa rin yung mga mata mo, oh. Hindi kaya na food poison ka dahil doon sa isaw? Hindi eh. Hindi ko naman alam ang pakiramdam nun. Tsaka, parang iba to, Roman. Parang ibang klaseng gutom to. Sabi ni Lolo, may bibisita daw na doktor. Hintayin na lang natin. Hindi rin naman kasi tayo makakabiyahe ngayon dahil kay Hana eh. Eh, mabuti pa nga. Akin na nga muna yung bata. Susubukan ko ulit siyang padidehin. Medyo kumalma na ang umaga namin matapos noon. Tatanungin ko sana si Lolo Elyong tungkol sa doktor. At para bumati na rin pero hindi siya matagpuan sa bahay. Sa halip ay si Makmak ang nakasalubong ko ng umagang yon. Sinubukan ko na lang iwasan ang binata para makaiwas na rin sa gulo. Pero humarang siya sa harapan ko.
Kuya Roman, sandali lang! Mac, ayoko ng gulo ha. Hindi mainit yung ulo ko sa ginawa mo. Pero wag mo na akong kulitin. Pasensya na talaga. Nanghimasok ako. Kung hindi mo tatanggapin yung sorry ko, pakitanggap na lang tong isaw. Ha? Nagpunta ka pa sa bayan yan? Baka kasi gusto ni ate. Alam ko naman, ayaw mo na silang iwanan kaya ako nang bumili. Malapit na magtanghali, baka gutom na si ate Lucia oh. Inabot niya ang supot sa akin at umalis. Sarap na sarap si Lucia sa dalang isaw ni Makmak. Kaya pinag-isipan ko tuloy kung tama ba na mainis pa ako sa pinsan ko. Kung nagkamali lang din naman siya at mukhang nagsisisi na naman siya. Pero hindi ko na ito naasikaso dahil dumating na ang inaasahan namin. Kasama ng doktor si Lolo Elyong at dumiretso sila sa kwarto namin. Opo, nandito na si Doc Santos. Abay galing pa siya sa kabilang bayan. Kaya napakiusapan ko lang na unahin na tayo. Dahil malapit na kaibigan ko tong si Doc. Alam mo na, kaarawan ko ngayon eh. Nako, maraming salamat po ha. Pasensya na kayo sa abala pero talagang nag-aalala ako sa misis ko tsaka sa anak namin. Baka pwede niyo po silang ma-check up kagad. Walang kaso yon. Susurin ko kagad sila. Iya. Magandang tanghali sa'yo. Pakilista mo nga sa akin yung mga nararamdaman mo. Mula sa umpisa nabanggit sa akin kasi na galing kayo sa aksidente. Tapos bigla kang napaanak. Nabanggit naman po ng kumadrona na okay naman daw po yung lahat. At ganun din naman po yung pakiramdam ko. Pero simula nung nagpadede na ako kay Hana, parang nag-iba na po yung kalagayan ko eh. Patuloy na kumukonsulta si Lucia sa doktor at ginilid naman ako ni Lolo. Nagpaalam siya dahil magsisimula na silang mag-asikaso ni Makmak para sa handa mamayang gabi. Hindi naman nagtagal. Isa-isa kaming sinuri ng doktor. Hindi lang ang mag-ina pero pati ako. Pero lahat kami, parehas ang resulta. Sa ngayon, wala naman ako nakikitang sinyalis na meron kayong malubhang karamdaman. Roman, okay na okay ka. Pero pagdating naman sa Lucia, malamang nabigla yung katawan mo kaya hanggang ngayon naninibago pa rin ito. Hayaan mo lang yung mga cravings mo at kusang lilipas din ang mga up and down na emosyon mo. Pero paano po yung kagustuhan niya na hilaw na karne? Sadyang kakaiba lang yung adjustment ng katawan niya ngayon. Hayaan nyo lang yon. Hindi bale, yung ibang sugat na natamo ninyo sa aksidente, naghihilom naman, di ba? At walang napinsala sa inyo. At ang pinaka-importante, napakalusog ni Hana at walang issue yung bata. Pero bakit ho kaya iyak siya ng iyak? Hindi na ho humihinto yung kakaiyak ng bata eh, kahit padidehin ko pa siya. Hayaan nyo lang siya. Masasanay din yung bata. Tsaka mukhang pagod ka na, misis ha. Bali may ibibigay akong pampakalmang gamot sa'yo. Tsaka huwag kang mag-alala. Pwede ito sa breastfeeding. Kailangan mo kasi mag-relax. Simula kasi no aksidente, na-stress masyado yung katawan mo kaya kung ano-ano yung nararamdaman mo. Unahin mo muna kumalma yung pag-iisip mo para sumunod yung katawan. Sigurado ko mawawala din yung lagnat mo. Hindi ako nakumbinsi sa lahat ng sinasabi ng doktor. Hindi ako tiwala sa kanya dahil ginawa niyang mistulang maliit na problema lang ang mga sintomas na sinabi namin sa kanya ni Lucia. Ayoko na rin sanang palakihin ng mga bagay, kaya tumahimik na ako pero minanmanan ko ang lahat ng ginagawa at sinasabi niya. Lalo na ang gamot na binigay niya kay Lucia. Dali-dali naman niyang ininom ang binigay sa kanyang pampatulog pagkaalis ng doktor. Sandali, Lucia. Hindi natin alam kung totoo yung sinasabi ng doktor na yun. Medyo duda ako sa kanya eh. Subukan na lang natin, mahal. Pagod na kasi ako eh. Pakiramdam ko nga, parang may humahalukay sa bituka ko. Tsaka parang may pumupukpok sa ulo ko. Gusto ko lang naman ng konting pahinga. Hirap na kasi ako sa lagay ko eh. O sige, pero babantayan kita ha. Hindi ako alis dito sa tabi mo. Ano ka ba naman? Ayos din tong pakiramdam ko. Kailangan ko lang talaga matulog. Kapag nakapagpahinga ako, pwede ka nang sumali sa kasiyahan mamaya. Tsaka inaasahan ka doon ng lolo mo.
Nakakahiya naman kung magkukulong ka lang din dito kasama ko. Pero hindi ko kayo iiwan ni Hana dito. Huwag ka na kasing masyadong mag-alala. Okay lang daw si Hana, sabi ng doktor, di ba? At inahantok na rin ako. Saglit lang, mahal ah. Papahinga na ako. Ikaw rin, mahal. Magpahinga ka na. Tuluyan nang nakatulog si Lucia sa tulong ng gamot. Naawa naman ako dahil simulat sa Paul. Ako ang naging dahilan ng aksidente namin. At dinala ko pa siya dito kahit alam kong kabuwanan na niya. Kaya naman nang nakita kong nakakapahinga na siya, hinayaan ko na lang siyang matulog ng matulog. At kalaunan, sumilip si Makmak sa aming kwarto. Doon tayo sa labas mag-usap. Hayaan mo na lang sila matulog. Ngayon na lang sila nakakapagpahinga dito. Pinapatawag ka kasi ni Lolo. Nasa hardin na kasi yung mga bisita niya. Nandito na rin yung mga pagkain, oh. Nandun na silang lahat nagkakasiyahan. Sige lang, babantayan ko na lang sila dito. Oh, mga apo, bakit kayo nagtatago dito? O, andito na mga kumpare ko, oh. Nagkakasarapan sa inuman at kahinan. Bumaba na kayo at kumain. Sige lang, Holo. Ay, siya, sumaglit ka lang sa baba. Oh, Mac, maaari mo bang bantayan ang mag-ina? Siguraduhin mo lang na okay sila para makakuha ng pagkain tong pinsan mo. Lo, kung okay lang kay Kuya, dito na lang ako magbantay sa labas. Dito na lang ako sa sala para pag nagising si Ate Lucia, makita niya na may tao dito. Mac, hindi ako galit sa'yo. Hindi mo na kailangan gawin yan. Pwede ka naman doon sa kwarto eh. Sige lang Kuya, dito na lang ako. Mas panatag din ako dito kasi baka may maligaw pa na bisita na maingay. Para naman may bantay dito sa labas. O sige, kung sigurado ka, kukuha lang ako ng pagkain. Hindi pa rin kasi ako nakakakain buong araw eh. Tapos palit naman tayo para makasama ka sa pagdiriwang. Bumaba kami ni Lolo Elyong at nakita ko ang dagsa ng mga taong nakidalo sa birthday ni Lolo. Halos lahat na ata ng kapitbahay na imbitahan. Pinakilala ako ni Lolo bilang apo niya galing Maynila. At hindi naman nakaligtas sa aking pansin. Napanay ang tanong nila tungkol kay Hana. Masayang-masaya ang lahat kaya hindi ko na rin naiwasang tanggapin ang ilang iniabot sa akin na pagkain at inumin. Hindi kasi ako makakatanggi sa puntong ito. Napaparaming na rin ang inom ko at nagsisimulang tamaan. Kaya hininto ko na ito agad para kung sakaling kailanganin ako ng mag-ina ko. Nasa katinoan pa rin ako. Dito na sa puntong ito ng gabi dumating ang mga kakaibang bisita ni Lolo Elyong. Napatingin ang lahat sa gate ng bahay dahil sa kanilang pagdating. Habang nahinto pa ang lahat ng tawanan at usapan, sa naturang pagpasok ng mga pailan-ilang taong nakasuot ng mga mahahabang damit. Dahan-dahan pa ang kanilang paglalakad, kaya mas nakakapagtaka ang mga kilos nila. Sinalubong naman sila agad ni Lolo Elyong at niyakap pa ang mga bagong dating. Bumalik ang tunog ng kasiyahan sa loob ng hardin at maya-maya pa, nagsiupuan na sila. Nandito na pala sila. Mac, pasensya na hindi ako nakakit kagad ah. Napasarap sa kwentuhan eh. Ayos lang Kuya. Tahimik naman sa taas eh. Mukhang tulog pa sila. Mabuti. Eto, kumuha ka na rin ng pagkain mo. Mamaya na lang. Baka makasabay ko pa sila eh. Pero sino ba yung mga yun? Parang ang siseryoso ng mga mukha nila. Parang hindi dumalo sa kaarawan. Tignan mo, kulang na lang mag-prayer meeting sila sa mga suot nila. Mga kaibigan niya sila ni Lolo. At kamag-anak ni Ate Lucia. Ha? Sila yun? Kaya naman pala talagang pinagbibintangan na galing sa kulto eh. Nakabalabal kasi. Ang init-init ng panahon eh. Para silang mga madre sa haba ng suot nila. Naku, Mac. Hindi talaga maganda yung kutob ko sa kanila. Parang may masama silang balak. Di naman siguro. Lagi naman yan sila nagpupunta pagkaarawan ni Lolo. Wala naman nangyayari. Mukhang weird lang talaga sila. Kahit na. Sandali lang ha. Akyatin ko lang sila, Lucia. Dadalaan ko lang ng pagkain. Ubus na yung isaw? Oo eh. Sinagpang na naman ni Mrs. Kung bili kaya ako ulit.
Hindi na. Ako nang bahala. Baka naman kumain siya nitong mga handa ni Lolo. Puro karne naman to eh. Okay pa rin naman ang lahat pagdating ko sa kwarto. Mahimbing pa rin ang tulog ng mag-ina kaya bumalik ako sa kasiyahan. Patuloy ang kainan at inuman. At wala akong kaalam-alam na unti-unti nang nagsisiuwian ang mga bisita. At natitira na lang ang pailang-ilang mga pinakamalapit kay Lolo. At ang mga kamag-anak ni Lucia, nandun pa rin sila. Napalingon ako sa lamesa nila dahil ramdam ko na may nagmamasid sa akin. Nagbubulungan ang mga lalaki at panay ang sulyap sa lamesa namin ni Makmak. Hindi ko alam na dito na pala magsisimula ang kalbaryo ng aking gabi. Mangyayari pala ang lahat ngayong hating gabi kapag nakaalis na ang lahat. Mak, lasing na ba talaga ako? O talagang pinagchichismisan tayo ng mga kamag-anak ni Lucia? Tumitingin nga sila dito pero baka naman dahil asawa ka ni Ate Lucia. Baka gusto ka nilang kausapin. Kamustahin si ate, ganun. Duda nga ako eh. Matagal na daw walang kontak si Lucia sa kanila. Bakit naman sila magsisimula ngayon? O siya, nakakaparating na eh. Babantayan ko na lang sila, Lucia. Medyo amats na rin talaga ako. O siya, mauna na ako ah. Good night sa'yo. Masyado ata akong nakarami ng inom dahil ihing-ihi ako bigla. Minabuti ko nang magbanyo sa ibaba bago ako umakyat sa kwarto. At sa puntong ito, umiikot na ang paningin ko, kaya nagmadali na ako sa pag-ihi. Nagkataon naman na isang lalaking mahaba ang buhok at seryosong mukha ang bumungad sa akin sa labas ng banyo. Mabuti na lang din, at nasa labas lang siya dahil muntik na akong madapa. Kinalang niya ang kamay niya sa harap ko kaya hindi ako sumubsob sa sahig. Naramdaman ko naman ang init mula sa mga palad niya na nanunuot sa balat ko. Biglang uminit ang buong braso ko, kaya agad-agad akong lumayo sa lalaki. Ingat, iho. Salamat ho. Mukhang nakarami na po ako ng inom eh. Roman, ikaw ang asawa ng pamangkin kong si Lucia, tama ba? Oo. Chewing ka ng asawa ko? Oo. Napangasawa ko ang nakatatandang pinsan ni Lucia. Abay, kamusta siya? Kasama mo ba siya dito? Ayos lang naman po siya. Nagpapahinga. O sige ho akit na po ako. Nagmamadali akong umalis para makalayo sa lalaki. Hindi naman siya nakakatakot siya pero yung kamay niya talaga. Ibang kutob ko sa kanya. Praning na praning ako hanggang nakaabot na ako sa kwarto namin. Para bang bumagsak ang buong katawan ko. Nawala ang tama ko at pati na rin kahit anong pag-aalala sa isip ko. Kumalma ako bigla at dinapuan ng matinding antok. Hindi ko namalayan. Nakaidip na ako sa kama hanggang sa nagising na lang ako dahil sa malalakas na hampas sa aking binti. Sinisipa na pala ako ng umiiyak kong asawa. May pasak ang bibig niya at nakatali ng kumot ang mga kamay niya. Sinubukan kong bumangon nang makita ang lagay niya. Pero nagpaggewang-gewang lang ako at bumagsak sa kama. Hilong-hilo ako at wala sa sarili. Para bang hindi ko kontrolado ang mga kamay at paa ko. Nagawa kong tanggalin ang pasak sa bibig ni Lucia at doon siya nagsimulang umiyak at magwala. Roman! Roman! Lucia? Lucia, ano nangyari sa'yo? Sino gumawa sa'yo niyan? May mga lalaki. Pumasok dito. Pumasok sila dito nung tulog tayo. Napakabilis ng pangyayari at hindi ako nakalaban. Ano? Saglit lang. Kumalma ka. Nanginginig ka. Okay ka lang ba? Nasaan si Hana? Roman, may kumuha kay Hana. Nang marinig ko ito ay sinubukan ko ulit tumayo. Pero hinang-hina ang buong katawan ko. Nagmamadali akong kalasan ang mga pagkakatali sa kanya habang dumadagundong ang puso ko sa kaba. Papunta na ako sa pinto nang pigilan ako ni Lucia. Wala na sila, Roman. Hindi mo na sila maaabutan. Kanina pa kitang ginigising. Nakalayo na yung mga yun. Hindi. Susubukan ko silang habulin. Hindi ka nga makatayo ng maayos eh. Baka saktan ka lang nila, Roman. Susubukan kong kumalma para makapag-isip tayo ng maayos.
Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Mukhang pinlano nilang lahat ng to. Eh ano ba talagang nangyari? Nagising na lang ako dahil nararamdaman kong may tumakip sa bibig ko. Tapos maya-maya, nakita ko may lalaki kumuha kay Hana. Pinigilan naman ako nung isa pang lalaki tapos tinali niya yung mga kamay ko. Ano? Bakit hindi ko man lang alam? Ano ba yan? Ba't hindi man lang ako nagising? May ginawa ata sila sa iyo, Roman. Hindi kita magising kanina kahit anong gawin ko. Kaya pinagsisipaan na kita. Eh, oo nga eh. Parang napakabigat yung katawan ko. Pero nakita mo ba kung sino sila? Nakamaskara sila, Roman. Napakabilis ng kilos nila at tahimik lang silang lahat. Sinigurado nilang walang makakarinig at makakapansin sa kanila. Pero kitang-kita ko yung mga balabal na suot nila. May mga mahahabang damit nila. Kilala ko yun, Roman. Nakita ko na rin dati yung maskarang ganon. Yun yung mga kamag-anak mo, kulto. Sabi na nga pa eh, masama yung kutob ko sa kanila. Lalo na doon sa Eldon na yun. Nakita mo si Tio Eldon? Bakit hindi mo sinabi? Hinayaan ko kayo magpahingi. Tapos ewan, nung hinawakan niya ako tapos sumakit ako dito, parang iba na yung pakiramdam ko. Bigla na lang bumagsak yung katawan ko. Malamang may ginawa siya sa'yo. O kung pinlano nga nila ang lahat ng to. Napakabilis kasi ng pangyayari. At kahit si Hana, parang may ginawa sila sa sanggol. Hindi nga umiyak eh. Eh, ano sa tingin mo? Kasabot nila si Lolo? Siya kasi nag-imbita sa kanila eh. Hindi naman siguro ipapahamak ni Lolo Elyong yung sarili niyang pamilya. Mahal na mahal niya si Hana. At nakita ko yun nung unang beses pa lang niyang binuhat yung bata. Baka yung mga kamag-anak ko lang talagang may pakana nito. Bumulong kasi yung lalaki sa akin eh. Ang sabi niya, kung gusto pa natin makita yung anak natin, ibigay mo daw yung sagradong libro ng pamilya mo. Roman, ano ba yung pinagsasasabi nila? Ano? Lahat ng to para sa isang libro lang? Ang kakapal talaga ng mukha nila. Pati sanggol dinadamay nila. Kaya lang yung gusto nila. Kinakalaban nila si Lolo. Kala ko ba magkaibigan sila? Hindi ko na nga alam kung anong iisipin eh. Pero gusto kong malaman kung anong kinalaman ng libro sa anak natin. Ano bang meron dun sa libro na yon na kinailangan pa nilang dakpin si Hana? Hindi ko alam. Pero kailangan ko iklaro lahat ng to kay Lolo. Hindi pwede itong nangyayari. Nasa peligro si Hana. Eh ano, kaya mo ba tumayo? Maganda ka. Aalis tayo. Susundan natin sila sa baryo nyo. Dumiretso ako sa kwarto ni Lolo kahit latang-lata ang buong katawan ko. Tahimik ang lahat sa pasilyo. Wala nang kasiyahan at madilim na ang buong bahay. Kaya naman laking gulat ko nang datnan si Lolo na nakatayo sa harap ng bintana niya. Seryoso ang mukha niya at bumubulong-bulong pa siya sa sarili. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko nang kumprontahin ang matanda. Lolo, may nangyari. May kumuha kay Hana. Sabihin mo, mga bisita mo ba yung may bakananon? May ginawa sila sa amin ni Lucia, kaya hindi kami nakapalag. Pamilyar kay Lucia yung mga nakamaskara na kumuha kay Hana. Palagay namin mga kamag-anak niya yun. May kinalaman ba kayo? Hindi ko ipapahamak si Ana. Mahirap magbintang iho. Eh, hindi ko alam ang pakay nila. Pero mga kaibigan ko sila. Eh, sigurado kung wala silang balak na masama. Pero kailangan nating i-report dito sa pulis sa lalong madaling panahon. Hindi naman kayo nakikinig sa akin, Lolo eh. Alam namin sila yun. Yung Eldon yung may kagagawan nito. Sigurado kung may ginawa siya sa akin. Eh, Apo, may ebidensya ka ba? Eh, sasamahan kita sa pulis, pero kailangan meron tayong ipakitang pruweba sa mga paratang natin sa kanila. Wala akong pruweba, pero malakas yung kutob ko. Alam ko sila yun, Lolo. Maniwala kayo sa akin. Naniniwala ko, Apo, at tutulungan kita. Pero wala tayo magagawa ngayong 10 oras ng gabi. Meron pa tayong magagawa. Hinihingi nila yung sagradong libro kapalit ni Hana. Ano ba laman ng librong yun, Lolo? Kailangan ko malaman. Nakasalalay yung buhay ng anak ko dito. Hindi ko pa maaaring sabihin sa iyo, Apo. Malalaman mo rin naman. Eh, wala rin mabuting magagawa ang panik sa ganitong oras. Ano? Ba't hindi niyo pwede sabihin sa akin? Hindi ko maintindihan. Mas mahalaga ba yung librong yun kaysa sa buhay ni Hana? Eh, yung mga kamag-anak nga ni Lucia, ang sinasabi ninyong kumuha sa bata. Eh di, wala kayong dapat ipag-alala. Hindi nila sasaktan si Ana. Ang libro ang pakay nila.
Ginagamit lang nila ang bata. Nakita kong walang patutunguhan ng pakikipagtalo sa matanda. Kaya nagkunwari akong sumang-ayon na lang sa pangako niyang kikilos kami pagsikat ng araw. Pero sa totoo lang, walang magulang ang makakabalik sa tulog kung may kumidnap sa anak niya. Kaya pasikreto akong nagtungo sa kwarto kung saan nakatago ang sagradong libro. Binuksan ko ang libro pero wala naman itong laman. Nagtaka ako kung anong importante dito kung wala naman akong makitang nakasulat sa mga pahina nito. At sa huli, nagdesisyon akong kunin na lang ang libro. Wala na akong pakialam kung anong laman nito. Basta't ang importante, makabalik ang anak ko. Kukunin mo talaga, kuya? Mac, narinig mo yung usapan namin ni Lolo? Oo, at hindi kita masisisi kung nanakawin mo yan. Mabuti, dahil hindi ko hayaang mapigilan ako ng kahit na sino. Sinabi ba ni Lolo ang kahalagahan yan? At ang mangyayari pag napunta sa maling kamay? Sa totoo lang, wala na talaga akong pakialam, Mac. Dapat meron. Kasi pamilya natin ang nakataya sa gagawin mo. Ano bang gusto mong gawin ko? Kinuha nila yung anak ko. At ayaw yung pasabihin kung bakit importante itong librong to. Kung ikaw yung papipiliin, buhay ng anak mo o yung pinag-iingatan ng pamilya mong libro na hindi mo maintindihan. Maraming buhay nakasalalay sa librong yan, kuya. Kaya naman, hindi kita pipigilan o kaya isusumbong kay Lolo pero sasamahan pa kita, kuya. Alam ko kung paano pupunta kina Mang El doon. Salamat, Makmak, ha. Binabawi ko na talaga lahat ng sinabi ko sa'yo. Pati na rin yung pagsapak ko sa'yo. Salamat talaga sa tulong mo. Huwag ka muna magpasalamat, kuya. Gagawin ko to dahil ang angkan lang natin ang may kakayang buksan yan. May mga sikreto yan ang pinag-iingatan ni Lolo. At dapat protektahan mo din. Kailangan, protektahan natin, kuya. Gagawan ko ng paraan para hindi mapasa kamay nila yan. Baka naman pwedeng ipakita na lang natin pero hindi ko talaga ibibigay. O kaya naman itatakas ko na lang si Hana. Basta ituro mo lang sa akin kung saan matatagpuan yung anak ko. Kahit ano, basta makuha ko lang si Hana. Oo, sige, kuya. Naiintindihan ko naman na importante itong libro na to sa pamilya natin. At pag nanakaw itong ginagawa ko. Pero huwag ka mag-alala. Pangako, susubukan kong pangalagaan ko pwede. Hindi naman ako ganun katanga para basta lang ibigay ito sa kanila eh. Roman? Mac? Mahal, sasamahan tayo ni Makmak para makabalik sa atin si Hana. Ituturo niya kung saan yung kutan nila Eldon. Pero hindi ba delikado? Hihingi ako ng tulong sa kaibigan ko malapit doon. Pero kailangan natin bilisan bago pa malaman ni Lolo na tutulungan ko kayo. Mabuti na umalis na tayo ngayon habang madaling araw pa lang. Dahil hindi nila aasahan na kikilos tayo agad. Hindi namin pinaalam kay Lolo Elyong ang pag-alis namin. At dahil madaling araw pa, wala kaming makuhang sasakyan. Nilakad namin papunta sa kabilang baryo. Dahil sa lagay ni Lucia nakakapanganak pa lang, nahirapan talaga siya ng husto. Mabuti na lang at may kakilala si Makmak sa bungad ng baryo. Nakituloy kami sa kaibigan niya na ikinagulat ang pagdating namin. Hindi naman na siya nagtanong at pinagamit pa ang kwarto niya para makapagpahinga si Lucia. Mabait yan si Tonyo. Pwede tayo magpahinga dito. Ate Lucia, okay ka ba ba? Huwag kang mag-alala, kaya ko pa naman. Medyo dinudugo lang ako pero magagawan pa naman to ng paraan. Mahal, baka gusto mo magpahinga na lang dito. Kaya naman namin yun eh. Ilang beses ko bang sasabihin na sasama ako para iligtas yung anak ko? Hindi ako magpapaiwan, Roman. Paano kung may mangyari sa inyo? Kaso, tignan mo naman yung kalagayan mo. Oh. Wala na nga akong nagawa nang kunin siya sa akin ng mga lalaking yun eh. Huwag mo na akong pigilan ngayon kasi gagawin ko ang lahat para mabalik si Hana. Kung ayaw mo akong isama, igapos mo na lang ako dito. Kasi yun lang yung makakapigil sa akin. Oo, sige. Ikaw nang bahala. Sandali lang. Kukuha lang ako ng pagkain. Baka may oras pa tayo mag-almusal. Huwag na, Makmak. Wala na tayong oras. Kailangan ko lang ng ilang minuto para makapagpahinga. Tapos, okay na ulit ako para magbiyahe. Pero hindi nakinig ang bata. Lumabas siya ng kwarto at iniwan kaming mag-asawa. Lumipas ang ilang mga minuto. Nainip na ako. Nagsimula akong magkalikot sa mga gamit ni Tonyo.
Sinita naman ako ni Lucia agad, pero may nakita ako sa loob ng aparador ng kaibigan ni Makmak na nagpakunot talaga sa noo ko. Mahal, ganito ba yung gamit na maskara ng mga kumuha kay Hana? Oo, ganyan-ganyan nga yung suot nila. Saan mo nakita yan? Dito sa gamit ng kaibigan ni Mac. Diyos ko po, hindi kaya kasama sa kulto si Tonyo? Posible. Meron siya nito eh. Pero hindi ko maintindihan. Napakabait niya eh. Tapos, napakagaan ng loob ko sa kanya. Paano namang naging parte siya ng kulto? Ibig sabihin ba nito, pati si Makmak? Maaari din. Dinala niya tayo dito eh. Baka naman hindi niya alam. Hindi tayo nakakasiguro. Kailangan natin siya paaminin. Pero paano? Paano kung umalis na lang kaya tayo dito? Alam mo ba kung saan matatagpuan si Eldon? Hindi, pero... Kuya, ate! Ito, oh. May lugas si Tonyo. Dinalhan ko na kayo. Pero nabitawan ni Makmak ang mga mangkok na may mainit na lugaw. Dahil pinulupot ko ang braso ko sa leeg niya at inipit ang kamay niya sa likod niya. Napahiyaw siya sa gulat kaya tinakpan ko ang bibig niya. Hinampas ko siya sa sahig nang makitang hindi siya nagpupumiglas. Tinapakan ko ang likod niya at binulungan. Alam mo bang kasama sa kulto si Tonyo? Kuya, Sagutin mo yung tanong ko, Mac. mabait si Tonyo, kuya. Maniwala ka sa akin. Sumagot ka na maayos kung di babaliin ko tong braso mo. Alam mo bang kasama siya ni Eldon? Oo, pero Tinraitor mo kami, Makmak. hindi ate, okay si Tonyo. Wala siyang ginagawang masama. Hindi ko kayo tatraidorin ni kuya. Nasa panig niyo po ako, pangako. Kaya pala natagpuan namin itong maskara sa mga gamit ni Tonyo. Magsisinungaling ka pa, Makmak? Kita-kita na ebidensya, oh. Sabihin mo, nasa si Hana. May kinalaman ka ba sa pagkakuha sa kanya? Sandali lang, magpapaliwanag ako. Nasa panig niyo talaga ako. Maniwala kayo. Ayaw umami ng binata sa kanyang mga kagagawan. Kaya pinihit ko pa ang balikat niya hanggang mapasigaw na talaga siya sa sakit. Maya-maya pa, may narinig kaming mga kalabog sa labas ng kwarto. Hininto ko ang ginagawa ko kay Makmak. Sinenyasan ko si Lucia na huwag magsasalita at sinubukan kong pakinggan ang kaluskos sa labas. Sa gitna ng kaguluhang ito, biglang namatay ang ilaw sa buong bahay. Dahil hindi pa sumisikat ang araw, nabalot sa kadiliman ng buong kwarto. Biglang kumawala sa hawak ko si Makmak at kasabay nito ang paghiyaw ni Lucia. Sinubukan kong kapain ang pintuan pero napakabilis ng sumunod na mga pangyayari. Naramdaman ko na lang na may likido na sa bato ko. Kinapa ko ito at napansin na nagdudugo ako. Matapos nito, naramdaman kong may naglagay ng piring sa mata ko at pinasaka ng bibig ko. Hindi na ako makakilo sa puntong ito dahil umiikot na ang mundo ko. Hindi ko namalayan. Nawalan na ako ng ulirat hanggang sa sinabuyan ako ng tubig sa mukha. May nagtanggal ng pasak sa bibig ko, pero nanatili ang piring sa mga mata ko. Magandang gabi sa'yo, Roman. Higit pa sa sapat ang naging tulong mo, ha? Eldon, ikaw ba yan? Walang niya ka. Nasaan si Hana? Nasaan si Lucia? Shh, huwag kang masyadong maingay. Nasa sagradong lugar ka. Pagpasensyahan mo na. Biglaan lang ang lahat. Sana, naihanda ka pa namin. Anong ibig mo sabihin? Nasaan yung mga ko? Huwag ka nang mag-alala. Nandito lang naman sila. Pero kailangan mong manahimik. Gagamatin ko muna ang sugat mo sa batok. Naramdaman kong may mainit na kamay ang humawak sa braso ko at agad akong napatahimik. Nawala ang kahit anong bakas ng paniko at bigla akong kumalma. Nawala rin ang sakit sa bato ko. Umiling-iling ako at sinubukang matanggal ang kamay. Pero mas humigpit pa ang pagkakahawak sa akin ni Eldon. Hayop ka. May ginagawa ka talaga sa akin para maapektuhan yung emosyon ko pati na rin yung katawan ko. Huwag kang magulo, Roman. Hindi ka pwede magwala dito. Importante ang mangyayari.
isang mahalagang ritual. Makikita mo rin. Maghintay ka labang. Kakalma na ako. Basta ipakita mo sa akin si Lucia. Nasaan sila? Nasaan si Ana? Tanggalin mo ang piri ko sa mata para makapag-usap tayo na maayos. Hindi ako tatakas! Hindi mo talaga magagawa yon. Dahil nababalot ka ng aking kapangyarihan ngayon. Hindi ka talaga makakakilos dyan. Wala kang magagawa. Kung di manood. Dahan-dahan niyang tinanggal ang takip sa aking mata. At napanganga na lang ako dahil nasa gitna na ako ng kagubatan. Walang mga tali ang kamay ko, pero hindi ko magawang makakilos. Para bang naninigas ang buong katawan ko. At ito ata ang sinasabi ni Eldon na ginawa niya sa akin. Hirap na hirap ako sa pag-urong ng leeg ko para matingnan ang kapaligiran ko. At sana, hindi ko na lang ito ginawa dahil isang nakakatakot na eksena ang tumambad sa akin. Mula sa kinauupuan kong malaking puting bato, pinagmasdan ko ang mga nakapalibot na mga taong nakamaskara. Para kung nasa isang entabladong nakataas. Nakatitig lamang sila sa akin at hindi gumagalaw. Sa gilid ko, nakaupo naman si Eldon sa isa pang mahabang bato. Narito ka sa sagradong lugar ng aming samahan. Kailangan mong magbigay ng respeto kung gusto mo pang makita ang mag-ina mo. Ano klaseng kulto kayo? Pati yung mga kamag-anak nyo, tinatalo nyo. Wala namang kinalaman yung asawa ko lalo na yung anak namin. Kulto. Hindi to kulto, Roman. Mali ang akala mo. Pero hindi kita masisisi. Nababalot ng lihim ang samahan. Wala talagang makakaalam ng buong katotohanan kung hindi pa ito binubunyag sa taong nararapat. Ano bang pinagsasabi mo? At bakit ayaw mo ilabas yung mag-ina ko? Dinala ko na yung libro Ano pa bang gusto mo sa akin? Nandito lang naman si Lucia. Lucia? Lucia, ano ginawa nila sa'yo? Kailangan pa ba kitang pakalmahin, Roman? Sinabi ko na sa'yo. Hindi namin sasaktan ng pamangkin ko. Mabuti ang intensyon namin. Maniwala ka. Maniwala? Ginapos niyo yung asawa ko May hibang ka na ba? Kung matino kayo, hindi niyo gagawin niya kay Lucia. Tanggalin niyo yung nasa bibig niya at pakawalan niyo siya. Pakawalan mo kami! Nasaan ba si Ana? Nag-ieskandalo ka na naman, Roman. Tumahimik ka muna. Napakabilis ng epekto ng mainit na kamay niya sa balat ko. Nawala agad ang kagustuhan kong magwala at manuntok at tumakbo papunta sa asawa ko. Ayoko mang aminin. Pero nakakatulong kung ano man ang ginagawa niya para hindi ako matakot sa sitwasyon namin at magalit sa mga taong ito. Sinubukan kong klaruhin ang isip ko at kausapin siya ng maayos. Eldon, dinala ko na yung librong gusto niyo kapalit ni Hana. Nandiyan na. Sigurado ako nakuha niyo na yun sa mga gamit ko. Ngayon, pakibalik naman yung bata Tumupad na ako sa usapan. Pakawalan niyo na kami. Maayos ka naman palang kausap, Roman Kailangan lang ng konting pasensya. Tama ka. Dinala mo nga ang sagradong libro. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. May kailangan pa ako sa'yo. Buksan mo ang libro at ilathala mo ang sikretong nakapaloob dito. Pero bago ang lahat, kailangan ko marinig na okay lang si Lucia. Tanggalin niyo yung nasa bibig niya. Kailangan ko masigurado na hindi niyo siya sinaktan. At susunod, para ipakitang mabuti ang intensyon namin, tatanggalin na rin namin ang tali sa kanya. Lumapit ang isang nakamaskara at tinanggal ang pagkabusal sa aking asawa. Tinanggal din niya ang pagkakatali nito sa puno, pero nanatili ang mga kamay nito sa kanyang braso. Sinubukang magpumiglas ni Lucia, pero hinigpitan pa ang hawak sa kanya. Huwag ka maniniwala sa kanila, Roman! Huwag kang makikinig sa pinagsasasabi ni Tio Eldon! May balak sila kay Hana! At huwag kang papayag sa gusto nila! Lucia, tama na yan! Hindi mo alam ang iyong sinasabi! Huwag, Roman! Huwag kang susunod sa kanila! Tama na! Kailangan ko ng katahimikan. Binabalaan kita, Lucia. Huwag mong guluhin ang ritual. Kung hindi, Hoy! Huwag niyo gagalaw yung asawa ko kung ayaw niyo ng gulo! hindi mo ba nakikita ang sitwasyon mo? Wala kayong magagawang mag-asawa, kundi sumunod sa sinasabi ko. Nakikiusap ako, Roman.
Lucia, ang sabi ko lang, buksan mo ang libro. Ipakita mo ang nilalaman dito sa amin. Simple lang naman yon. Huwag, Roman! May plano sila! Huwag kang makikinig sa kanila, Roman! Ilabas niyo muna yung anak namin. Bago ko buksan yung libro, ipakita niyo muna sa akin yung anak ko. Ikaw na rin ang may sabi. Panahon na nga para ilabas si Ana. Mga kasama, alam niyo na ang gagawin. Simulan na natin! Pagkasabi nito ni Eldon, sabay-sabay nagsimulang mag-orasyon ang mga nakamaskara. Palakas ng palakas ang mga boses nila, hanggang sa namataan ko ang isa sa kanila na papalapit sa amin. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang sanggol, pero hindi ito ang ikinagulat ko, kundi ang kanyang damit na punong-puno ng pulang likido. Binaba niya si Hana sa mahabang bato. Katabi ko lamang pero sa kasawi ang palad. Hindi pa rin ako makakilos at wala akong magawa kundi pagmasdan ng anak ko. Anak! Bitawan mo ako! Pakawalan niyo ako! Ibigay niyo sa akin ang anak ko, mga walang hiya kayo! Teka, ano ginawa niyo sa bata? Wala kaming ginawa. Binigyan pa namin siya ng kailangan niya. Ano kailangan? Bakit siya puno ng dugo? Sinaktan niyo yung bata! Yan ba ang mukha ng sanggol na sinaktan? Nakangiti at natutuwa siya. Tingnan niyo, oh! Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang alam ng sanggol? Teka, ano ginagawa mo? Lumayo ka sa kanya, Eldon! Sa gitna ng kaguluhan, tinabihan ni Eldon si Hana. Hinaplos ng lalaki ang pisngi ng sanggol. At dahil dito, natawa pa si Hana. Hinuli ng bata ang daliri ni Eldon at kinagat ito. Kitang-kita ko ang dugo na tumagas sa hintuturo ng lalaki. Imbis na mabigla, natawa pa siya. Ano nangyari? Hana, anak, paano? Wala pa siyang ngipin ah. Anong ginawa nila sa'yo, anak? Tiyo Eldon, parang aawa mo na. Tigilan niyo na ang anak namin. Kung ano man ang ginagawa niyo sa kanya, itigil niyo na. Sanggol lang siya at huwag niyo siyang idamay. Tama na. Parang awa niyo na. Huwag na lang isang gulo. Inosente si Hana. Wala siya kinalaman dito. Yun ang akala niyo. Sa totoo lang, hindi si Ana ang dapat niyong alalahanin, kundi si Makmak. Sumenya si Eldon sa dulo ng grupo at maya-maya pa, naintindihan ko na kung para saan ito. Dahil dalawa sa mga lalaki ay hawak si Makmak. Tig-isa sila ng braso na buhat ang bata. May tali ang leeg at mga kamay nito at duguan ng muka at dibdib. Tinabi siya kay Hana at maya-maya pa ay binuhat ni Eldon ang sanggol at nilagay sa dibdib ng walang malay niyang tiyuhin. Diyos ko po, Makmak! Tiyo Eldon, bakit? Ano bang kasalanan ni Makmak sa inyo? Bakit niyo siya ginaganyan? Tinulungan niya lang kami. Bakit niyo siya sinasaktan? Akala ko ba mabuti yung intensyon niyo? Ilayo niyo si Hana. Ano ba nangyayari? Roman, kunin mo si Hana! Hayaan niyo ang bata! Anak, wag! Tigilan mo yan! Kitang-kita ko ang ginagawa ni Hana. Dinidilaan niya ang dugo ang mukha ni Makmak. Sinusubukan pa niyang kagatin ang kalamnan nito. At ang mas nakakabahala pa dito, tuwang-tuwa si Hana habang hinihigop ang dugo ng bata. Eldon, ihinto mo yan. Alam kong may kinalaman ka sa ginagawa ni Ana. May salamangka ka o kung ano man. Pinapakilos mo siya ng labag sa loob niya. Talaga? Ako? Mga kulto. Itim na salamangka. Magkukulang ba kayo mamabarang? Hindi ko alam. Basta't walang matinong tao ang gagawa nito. Sigurado ako masama ang budi niyo. Mga baliw kayo. Dinamay niyo pa kami. Nananahimik yung pamilya namin. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Wala kang ibang ginawa kundi maghusga. Aminin mo muna ang katotohanan, Roman. Pag-isipan mo ng mabuti. Sabihin ko man sa'yo, hindi kayo maniniwala. Pag-isipan niyo ang lahat ng senyales na may mali sa bata. May kakaiba sa kanya. Sa mga kinakain niya. Lucia, hindi kaya si Hana mismo yung gumagawa niyan. Isipin mo,
Simula pa lang. Sa wakas, naintindihan mo na rin. Kailangan talaga kayo ang makaunawa. Hindi maaaring sabihin ko lang to. Kailangan makita nyo mismo ng sarili nyong mga mata. Pero Roman, hindi ko maintindihan. Lucia, hindi normal si Hana. May kakaiba sa anak natin. Tama siya, Lucia. Roman, sana naniwala ka na sa sinasabi ko. Kinuha namin ang bata para protektahan siya. Ang pamilya nyo, ang lihim ng angkan nyo, dahil meron kaming alyansa. Hindi kulto yung samahan nyo. Pero ano? Samahan kami ng mga albularyo. Tinakas namin ang sanggol para na rin sa kanya. Para protektahan siya sa kanyang sarili. Tama ang inala namin. Nakaihana ang dugo. Siya ang nagmana. Hindi ko nagugustuhan yung mga naririnig ko, Roman. Ang ibig ba nilang sabihin? Halimaw si Hana? Sa puntong ito, nagsisimula na talagang kainin ni Hana ang laman ni Makmak. At parang normal lang ito sa lahat ng tao na nandun. Hindi ko alam kung maaalarma ako dahil sa nakikita ko o dahil sa namumuong ideya sa aking isip na bawat segundo ay nakukumpirma pa. May panahon pa para mahinto ito. May pag-asa pa si Ana Roman. Pwede mong pigilan ito. Ang kailangan mo lang gawin buksan ang libro para magawa namin ang ritual at mabaliktad ang nangyayari sa anak nyo. Aray! Sakit! Ano ba nangyayari sa akin? Sobrang sakit ng lalamunan ko. Bumabalito ko yung tiyan ko. Tio Eldon, may ginagawa ka pa sa akin? Hindi siya, Lucia. Si Hana. Konektado kayo. Tama ang sapantahan mo, Roman. Kung ano ang kailangan ni Hana, yon ang binibigay ng katawan ni Lucia. Yung isaw. Yung dugo. Kaya kinagat din ako ni Lucia. Lahat yun konektado kay Hana. Yun ang kailangan ni Hana. Tumutugon lamang ang katawan ng kanyang ina sa pangangailangan ng sanggol. Gutom na si Hana. Nararamdaman ito ni Lucia. Kung hindi nyo pipigilan, matutuloy ang ganap na pagbabago ng bata. Buksan mo ng libro at tulungan mo si Makmak bago pa siya tuluyang makain ng sanggol. Padali! Nauubos na ang oras. Hahayaan mo na lang bang makain at mamatay ang pinsan mo? Hahayaan mo na maging ganap na halimaw si Hana? Halimaw? Yun ba talaga nangyayari kay Hana? Roman! Hindi. Hindi ako papayag. Ayoko magtiwala sa inyo dahil sa ginawa niyo pagdakip kay Hana. Hindi ako sigurado sa mga kilos niyo. At hindi ko masisiguro na tama ang sinasabi niyo tungkol sa libro. Maaaring ipahamak niyo lang kami lahat kahit magawa kong buksan to. Sigurista ka rin. Pero may presyo ang pag-aalangan mo. Ah! Mac! Mac, ano nangyayari sa'yo? Sa isang iglap, unti-unting bumangon si Makmak. Pero iba na ang tindig niya. Humahaba ang nguso niya at ang mga daliri niya ay tuluyan ng humaba pa ang kuko. Napupuno siya ng itim na balahibo at nagkaroon siya ng malalaking pangil. Nag-iba ng anyo si Makmak. Akala ko sasaktan ng halimaw si Hana. Pero imbis na matakot ang bata, lumapit pa ito kay Makmak. Dito ko napansin na mabilis naghilom ang mga sugat ng bata at para bang wala nang nakagat sa kanya si Hana. Maya-maya pa, kinagat niya ang sariling braso at pinasipsip ang dugo sa bata. Anak ko! Hoy! Ilayo niyo sa halimaw na yan! Hindi halimaw. Hindi ako halimaw. At hindi rin magiging halimaw si Hana. Hindi nyo lang maintindihan pero mabait ang lahi natin. Kahit kailan, hindi kami nananakit ng kahit sino. Hindi. Ikaw yung nakita ko. Ikaw yung nilalang na nagbukas ng kotse at niligtas kami. Ikaw yung maaligid sa bahay. Ako nga, kuya. Tama si Makmak. Nakakatakot man ang itsura nila. Pero hindi sila masama. Malaking tulong pa nga sila sa bayan, kaya mahal na mahal sila ng mga tao dito. Kailangan nyo lang buksan ang isip nyo tungkol sa kanila. Tungkol sa mga halimaw? Pero hindi ko maintindihan. Pati si Makmak. Apo, tama si Eldon. Kailangan mo nang malaman ang lahat. Lolo, nandito ka rin. Kasapot ka nila. Pero tinanggi mo.
Sinabi mo na hindi ka nila kakonsyaba at wala kang kinalaman dito. Niloko mo kami! Apo, ginawa ko ang lahat para sa inyo rin. Para kay Ana. Ito lang ang paraan. Dapat kayo magpunta dito. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Galing mismo sa pinagsimulan ng lahat. At dito nyo rin kailangan magdesisyon. Eldon, oras na. Nakita na nila ang totoong anyo ni Mac. Nakita na nila ang maaaring maging anyo ni Hana. Panahon na para sila mismo ang pumili. Apo, Lucia, halika kayo dito. Masusunod. Ilapit nyo sila dito. Ilagay nyo ang mga kamay nyo sa libro para malaman ang buong katotohanan. Sabihin niyo na ang lahat, Lolo. Dahil ubus na yung pasensya ko sa mga misteryosong nililihim niyo. Gulong-gulo na kami mag-asawa. Apo, may lahi tayo ng aswa. At dahil nasuri si Hana, nakumpirman na lumalaktaw ng henerasyon ang pagiging aktibo ng dugong aswang nangangkad natin. Yan ang katotohanan. Si Hana, magiging ganap na aswang siya. Isang pagsubok ang lahat ng ito sa pagitan ng mga albularyo at aswang. At pumasa kayong aswang. Mapagkakatiwalaan kayo. Kaya naman, ibubunyag na ang buong katotohanan sa inyo. Kinuha ni Lolo Elyong ang mga kamay namin at nilapag ito sa sagradong libro. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang iba't ibang sulat sa mga pahina nito. Nag-init ang kamay ko at biglang kung ano-anong mga imahe ang pumasok sa isip ko. Ang mga ninuno namin, ang nakaraan nila at kung paano sila naging aswang. Lahat-lahat ng ito ay dumaan sa isip ko. Naintindihan ko na ang lahat. Mapait ang nakaraan ng angka namin. Pero sa huli, nagawa nilang ayusin ang relasyon ng mga tao at protektahan ang lugar sa mga masasamang elemento sa tulong ng samahan ng mga albularyo. Ang angkan pala namin ang tagapangalaga ng aming lugar, pati na rin ang mga karatig bayan. Lolo, kayo din? At si Makmak yung mahalili sa inyo bilang tagapangalaga? Oo, Apo. Pero nagretiro na ako sa serbisyo. Si Makmak na lang talagang rumoronda. Ito po yung pinagtalunan niyo ni Mama? Yung buong proseso ng paglipat ng kaalaman? Naiintindihan ko sila, Mama. Hindi na kailangan padakipin yung sanggol para lang mapanatili yung sikreto ng pamilya. Pero nakikita ko din yung kahalagaan nito dahil maraming hindi mapagkakatiwalaan. Nakakalungkot lang na pinaranas yun sa amin yung ganitong kalbaryo. Kung pwede namang kausapin niyo na lang kami na maayos. Para sa mama mo, hindi na kailangan ng buwis buhay sa mga pagsubok. Lalo na nung nalaman namin na hindi naman pala nananalantay sa katawan mo ang dugong aswa. Kaya sila umalis at nagdesisyon na hindi na bumalik. Ginawa lang namin ito dahil hindi kami sigurado sa magiging reaksyon nyo. Lalo na kung nalaman nyo ang dahilan ng pag-alis nila. Maaari nyong itakas ang bata. Isuplong kami sa mga pulis. Ipakulong kami at iba pa. Hindi namin ito pwedeng ipagbakasakali lamang. Dapat lang ipakulong kayo sa mga ginawa niyo sa amin ng pamilya ko. Alam niyo nagalit yung magulang ko. Inulit niyo pa sa amin. Hayop na tradisyon na yan. Aatakihin kami sa puso sa ginagawa niyo. Roman, ngayon lang nakumpirma na lumalaktaw-laktaw ang dugo. Kaya naaalarma ang lahat. Sinunod lang ang nakagawian na dahil ito na ang subok na proseso. Ang mga ninuno natin ay dumaan din sa ganoon. Ang mama mo lang naman ang lumayas. Hindi niyo maalis sa akin yung galit na pinagdadaanan namin. Tama sila, Mama. Walang kwenta yung tradisyon niyo. At hindi nyo matatanggal sa amin ang pagdududa sa inyong samahan ng albularyo. Dahil natatakot naman talaga kasi kami. Para lang din ito sa bata. Kung hindi siya madadala dito, maaaring doon siya sa Maynila magbago ng anyo. Makakain ng tao, di kaya mamatay dahil sa maling pagpalit ng anyo. Maraming masamang pwedeng mangyari sa kanya. Apo, pasensya ka na. Pinanipulan namin kayo. Pero sana maintindihan mo na para kay Hana din ito. Hindi namin sinasadya na masaktan kayo ni Lucia. Sige, naintindihan na namin. Pero siguro, kailangan lang namin ng oras para malunok yung nangyari. Pero sa ngayon, ang mas importante,
Ay kung may oras pa ba para mahinto ito? Para hindi mag-iaswang yung bata. Hey, ang ibig mo sabihin, hindi niya tatanggapin ang tinadhana para sa kanya. Ang pagiging aswang? Oo naman. Kung may pagkakataon pa pumili, ang desisyon ko, hindi mag-iba na anyo yung bata. Gusto kong maging normal siya. Ayoko ng ganitong buhay para sa kanya. Lucia, ano pa siya mo? Sangayon ako sa iyo, Roman. Ayokong maging aswang si Hana, kung pwede namang hindi. Eh, kung ganon, susundin natin ang desisyon ng magulang. Tatanggalin natin ang dugo ng aswang sa bata. Tumango si Eldon at dito na nagsimula ang ritual para baliktarin ang pagbabagong anyo ni Hana. At ang pagtanggal ng dugong aswang sa kanya. Nagtulong-tulong ang mga albularyo at kalaunan. Nawala ang pangilin ng bata. Nawala na rin ang matinding gutom na nararamdaman ni Lucia. Hindi na rin daw humahapdi ang lalamunan niya. At unti-unting bumalik sa normal ang mag-ina. Nakauwi kami ng matiwasay sa bahay ni Lolo. Kuya Roman, pasensya na talaga ha. Ginulat ko kayo. Hindi lang ginulat. Tinakot mo kami nung humaba yung nguso mo. Ano ko ba naman, Mac? Ikaw pala yung nakikita kong malaki aso. Sorry naman. Excited lang kasi ako sa pagdating ninyo eh. Naligtas ko naman kayo mula dun sa aksidente. Ang bigat kaya nung nayuping pinto ng kotse. Oo na, niligtas mo na kami. Habang buhay mo nang ikukwento yan, no? Oo, para malaman ni Hana na hindi nakakatakot ang mga aswang. Minsan, magagamit talaga yung lakas namin. Pero kuya, aalis na ba talaga kayo? Babalik na kayo sa Maynila? Oo, Mac. Kailangan na magtrabaho ulit. Tapos na yung bakasyon eh. Huwag kang mag-alala, Makmak. Bibisita naman kami. Hahanapin ka rin naman itong si Hana sigurado. Huwag mo na silang kulitin, Mac. Apo, Lucia, pasensya na ulit ha. May intindihan ko kung di na kayo babalik. Lo, totoo po yung sabi ni Lucia. Bibisita pa rin kami. Tsaka huwag kang mag-alala. Baka nga Disyembre, makabalik na kami dito eh. Napangiti si Lolo Elyong sa sinabi kong ito. Siguro, inakala niyang gagayahin ko sila mama na hindi na bumalik pa dito. Pero nangako kaming hindi sila kakalimutan. Kahit mapait ang naging karanasan sa baryo ng mga aswang. Kahit kakaiba sila, pamilya pa rin namin sila. Pagbalik naman namin sa Maynila, inobserbahan namin ng mabuti si Hana kung magkakaroon pa siya ng senyales na magbabago siya ng anyo. At sa kabutihang palad, normal naman ang lahat. Mahal, magsabi ka lang kung gusto mo na naman ng isaw ah. Awa ng Diyos, wala naman akong craving. Pero magsasabi ako kung gusto kitang kagatin. Akala ko magiging tuluyang tiyanak na yung anak natin eh. Parehas kayong pumapangas ng hilaw na karne. Aba, wag nga ako yung tingnan mo ng ganyan. Lahi mo kaya yung may dugong aswang. Eh, hindi naman natuloy, di ba? Kung natuloy bang maging ganap na aswang si Hana, palagay mo anong gagawin natin? Tanggapin pa rin natin siya at aalagaan pa rin. Anak pa rin naman natin siya, di ba? Mag-iba nga lang yung diet niya. Di ba? Eh, tama. Kahit ano namang mangyari, mamahalin pa rin natin siya eh. Tsaka alam mo, kahit biglang maging aswang ka ngayon, tingin ko wala namang magbabago sa atin eh. Pamilya pa rin tayo. Abay, dapat lang. Pinakasalan mo kaya ako. Sa hirap at ginawa, di ba? Basta wag mo akong kakagatin ha. Kundi ikaw yung malilintikan sa akin. Sa huli kahit hindi namin tinanggap ang kapalaran ni Hana, bumabalik-balik pa rin kami sa bahay ni Lolo Elyong para bumisita at magbakasyon. Hindi man kami sumunod sa tradisyon ng mga aswang. Sinigurado naming buo pa rin ang pamilya at lumaking merong lolo at tiyuhin si Hana. At kalaunan, nag-aayos din naman si Lucia at ang mga kamag-anak niyang albularyo. Lalo na't naiintindihan na niya kung saan sila nanggagaling at kung ano ang mga pinanggagalingan nilang sikreto. Si Makmak naman, patuloy ang pagpapatrol sa lugar at lalo pa siyang lumalakas. Makulit pa rin pero mas responsable na siya ngayon.
Hanggang dito na lamang po ang aking kwento.